KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1181 hanggang 1190. Ika-119 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1181. Kawawa kawawa. Biglang tumayo si Zufeng, nagpabalik-balik sa bulwagan ng ilang sandali bago siya nagutos kay Lutay, imbestigahan mo ng detalyado ang Huang Xiaolong na ito para sa akin. Si Lutay ay same time na sumunod. Naunawaan niya na ang kanyang young lord ay may intensyon na hilahin si Huang Xiaolong sa kanyang kampo. Siya ay isang taong natalo ang isang late First Order Ancient God Realm na disipulo sa kanyang cultivation ng peak late 10th Order Heavenly God Realm. Bukod pa rito, ito ay isang Ancient God Realm na disipulo na nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique at nagtagumpay sa paglilinang ng Divine Killing Beast banal na sining. Ang gayong talento ay karapat-dapat sa paanyaya ng kanilang young lord. Ang talento ni Huang Xiaolong na ito ay maaaring mas mataas pa kaysa kay Zhou Shu. Sa oras na ito, sa plaza, pagkatapos talunin ni Huang Xiaolong si Hu Qi, ang mga sumusunod na disipulo ay umamin ng pagkatalo bago pa man kumilos si Huang Xiaolong. Kaya naman, maayos siyang nakapasok sa top 100 sa ikalawang araw. Nagpatuloy ang mga laban ng ibang yugto. Makalipas ang kalahating araw, natapos ang mga laban sa yugto ng ikalawang araw, at lumabas ang nangungunang 100 listahan ng pangalan ng terminong ito. Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay natalo rin ni Ouyang Yunfei ang lahat ng mga kalaban sa parehong entablado, kaya matagumpay ding nakapasok sa top 100. Sa pagtingin sa kampante ng ngiti ni Ouyang Yunfei, ngumisi si Huang Xiaolong. Sa pangunahing entablado kung saan naroon ang 4 na Fortune Gate Elders, sina Gong Fei, Chen Renfei, Chang Yan, at Li Wei ay humalili sa pagsasalita. Binabati sina Huang Xiaolong, Zhou Shu, Luo Yunjia, Tan Lin, at iba pang mga disipulo na nagtagumpay sa pagpasok sa top 100 bago payuhan ang mga alagad na magpahinga ng mabuti paghahanda para sa ikatlong araw na laban. Pagkatapos ng nangungunang 10 laban, ang nangungunang 3 lamang ang karapat-dapat na lumaban para sa unang lugar. Walang alinlangan na bukas ang pinaka-nakasisilaw na labanan sa All Islands Great War. Ito rin ang pinaka-pinapanood na labanan ng Fortune Gate sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ng ilang paalala, pinahiwa-hiwalay ng pangkat ng 4 ni Gong Fei ang mga disipulo. Gayunpaman, bago umalis sa plaza, naglakad si Huang Xiaolong papunta sa grupo ng Ouyang Clan, kuminto sa harap ni Ouyang Yunfei. Kaiba sa mga naunang pagtatagpo, nang makita ng grupong Ouyang Clan si Huang Xiaolong na papalapit, lahat sila ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha, na para bang ang kanilang mga ngiti ay kasing totoo ng kanilang inaakala. Si Ouyang Yunfei ay nanginginig sa pangamba habang pilit na ngumiti habang tinatawag, Kuya Huang. Kuya Huang. Palihim na inulit ni Huang Xiaolong, naaalala ko na minsan mong sinabi na liliwanagan mo ako ng mabuti sa panahon ng All Islands Great War, at gusto mong sirain ang Barbarian God Sect kapag natapos na ang All Islands Great War. Ang mga ngiti ni Ouyang Yunfei at ng iba ay naging pangit kaagad. Ang braso ni Ouyang Bin ay biglang umindat, hinampas ang kanang pisngi ni Ouyang Yunfei nang napakalakas na ang pamamaga ay halos 2 metro ang taas bago binigyan si Huang Xiaolong ng isang malumanay na ngiti, sinabing, Brother Huang, iyon ay mga masasakit na salita lamang ni Yunfei, hindi niya sinasadya. Huwag kang mag-alala, sa pagbabalik ko, talagang parurusahan ko siya ayon sa mga tuntunin ng aming angkan. Pagkatapos ay tinahol niya si Ouyang Yunfei, mabilis na humingi ng tawad kay Brother Huang. Hinawakan ni Ouyang Yunfei ang kanyang namamagang kanang pisngi, ibinaba ang kanyang ulo upang walang makakita sa makamandag na liwanag na dumaan sa kanyang mga mata, gayunpaman, masunurin siyang humakbang pasulong at hihingi na sana ng tawad ng magsalita si Huang Xiaolong. Hindi na kailangan. Umiling si Huang Xiaolong, ako ay palaging isang taong nagtatanim ng sama ng loob sa mahabang panahon. Bukas kung makasalubong mo ako sa entablado ng labanan, liliwanagan din kita ng mabuti. Sa sinabi nito, umalis sa plaza sina Huang Xiaolong, Yao Qi, Lu Zuo at ang iba pa.
Yumuko na sana si Ouyang Yunfei, ngunit natigil ang kanyang pagkilos matapos marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong. Ang kanyang ekspresyon, pati na rin ang iba pang miyembro ng Ouyang clan, ay mukhang mas masama kaysa dati. Nang makitang mawala ang figure ni Huang Xiaolong, sumabog ang galit ni Ouyang Yunfei, itong aso. Pinibigyan namin siya ng mukha, pero ayaw niya, sa tingin niya ba ay talagang takot sa kanya ang Ouyang clan natin. Katatapos lang ng mga salita ni Ouyang Yunfei nang tumama ng malakas ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Kalokohan. Galit na pinandilatan siya ni Ouyang Bin, batay sa talento at lakas na ipinakita niya sa ngayon, malamang na sumugod siya sa top 10 at matanggap bilang isang personal na disipulo ng isang Grand Elder. Kung gusto niyang harapin ang aming Ouyang clan sa oras na iyon, ito ay isang bagay na lamang ng paggalaw ng kanyang mga labi. Isang Fortune Gate Grand Elder. Tanging ang nangungunang 10 isla ng hegemon tulad ng Dragon Origin Sect ang kwalipikadong makipag-usap sa kanila. Ang isang maliit na puwersa tulad ng Ouyang clan ay wala sa harap ng isang Fortune Gate Grand Elder. Kung talagang gusto ng isang Grand Elder na kunin si Huang Xiaolong bilang isang personal na disipulo, kailangan lang niyang banggitin ang kanilang Ouyang clan, sapat na iyon upang magdala ng kalamidad sa kanila. Nakipagtalo si Ouyang Yunfei, Ancestor, ang Ouyang clan natin ay nasa ilalim na ngayon ng Twin City Sect. Sinasabi ko na si Huang Xiaolong ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa atin. Totoo rin iyon. Sumangayon si Ouyang Zhuguang. Bukod dito, walang sino man ang maaaring mahula ng sitwasyon sa labanan bukas. Sino ang nakakaalam, baka si Huang Xiaolong ay lampoy ni Zhou Shu. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik ang grupo ni Huang Xiaolong sa inuupahang courtyard, kumalat ang isang balita sa Fortune City. Si Huang Xiaolong ay may mataas na Grade King rank Godhead na nireranggo ng 1,000 ang Blue Shadow Godhead. Taglay din niya ang True Dragon Physique na ikatlo sa mga natatanging pangangatawan. Narinig ko rin na ang kanyang True Dragon Physique ay maaaring patuloy na mag-evolve. True Dragon Physique, isang kakaibang pangangatawan na maaaring patuloy na mag-evolve. Hindi nakakagulat na si Hu Qi na nagtataglay ng Golden Copper Beast Physique at ang kanyang Divine Killing Arms ay isang basura lamang sa harap ni Huang Xiaolong. Ang pangatlong kakaibang pangangatawan ilang taon na ba ang huling pagkakataong lumitaw ang ganoong pangangatawan sa ating Vientiane World? Noon pa lang ay lumitaw ang isang taong nagtataglay ng pangsyam na ranggo na kakaibang pangangatawan, tama ba? Gaano katagal na? 3 hanggang 4 na milyong taon. Ang buong Fortune City ay nagsasalita tungkol dito, kaguluhan at panaghoy sa kapaligiran. Nang marinig ni Zhou Shu ang balitang ito, nakahinga siya ng maluwag. Bago ito, medyo nag-iingat siya kay Huang Xiaolong, ngunit ngayon, ganap na siyang kalmado. Bagamat ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay may True Dragon Physique ay nagulat sa kanya, hanggat ang kanyang pagka-Diyos ay hindi Emperor rank, si Huang Xiaolong ay hindi maaaring maging banta sa kanya. Kung ito man ay nasa entablado ng labanan bukas o pagkatapos nilang pumasok sa Fortune Gate bilang mga disipulo, si Huang Xiaolong ay hindi isang banta sa kanya. Iyon ay dahil mayroon siyang Emperor rank Godhead, at ang High Grade King rank Godhead ni Huang Xiaolong ay hindi kahit nasa parehong antas. Tumingin si Zhou Shu sa kanyang balikat, ang kanyang tingin ay bumagsak sa kalahating patay na si Hu Qi na nakahiga sa malamig na jade bed, bumubulong sa kanyang hininga, Junior Brother Hu Qi, bukas, sisiguraduhin kong si Huang Xiaolong ay makaramdam ng 1,000 beses, 10,000. Mas maraming sakit at paghihirap. Si Zhu Feng ay natigilan ng 1 segundo matapos marinig ang balita. Pagkatapos ay umiling siya kay Elder Lutai, mayroon siyang True Dragon Physique, ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay isang mataas na Gradong King rank, sayang. Mataas na Gradong King rank na Blue Shadow Godhead at isang True Dragon Physique na maaaring patuloy na mag-evolve, ang talento ni Huang Xiaolong ay maaaring ilarawan na kahanga-hanga, ngunit kung ikukumpara sa mga inaasahan ni Zhu Feng, ito ay lubhang kulang. Ang mga disipulo lamang na may emperador na ranggo ng Diyos ang karapat-dapat na maging kampi niya. Umiling din si Elder Luye sa kabalintunaan. Tayang talaga. Kung gayon, Young Lord, kailangan pa ba nating magpakita ng mabuting kalooban sa Huang Xiaolong na ito?
Umiling si Zhu Feng, hindi na kailangan iyon ngayon. Matapos malaman ng ranggo ng Diyos ni Huang Xiaolong, tuluyan nang nawala ng interes si Zhu Feng kay Huang Xiaolong. O tama, paano ang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Chen Weiping? Biglang binago ni Zhu Feng ang paksa, tinanong si Lu Tai. Muling umiling si Lu Tai, wala pang balita. Maaari kang umalis, at tulungan mo rin akong maghanda ng isang malaking regalo kay Joshua, na nais niyang manalo sa unang pwesto bukas. Pagkatapos niyang manalo, magtatakda ako ng isang piging para ipagdiwang. Sabi ni Zhu Feng. Nakangiting tumango si Lu Tai, siguradong matutuwa si Joshua. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1182. Tatlong Emperor Rank Godhead Geniuses. Habang kumalat ang balita tungkol sa high-grade King Rank Godhead ni Huang Xiaolong sa Fortune City, dumating ang isa pang balita tungkol kina Zhou Shu, Luo Yunjia, at Tan Lin. Silang tatlo ay may mga Emperor Rank Godheads. Ang Diyos ng Dragon Origin Sect na si Zhou Shu ay talagang ang mababang grado na ranggo ng Emperador na Violent Dragon Godhead. Ito ay nireranggo ng 862, ganap na perpektong kasama ng kanyang 1,000 Dragon Physique. Isa pa, narinig ko na si Zhou Shu ay umabant na sa peak sa kalagitnaan ng Second Order Ancient God Realm. Peak mid Second Order Ancient God Realm, Violent Dragon Godhead, ang talento ni Zhou Shu na ito ay napakahusay. Sa All Islands Great War ng terminong ito, tiyak na sa kanya ang unang lugar, tiyak na maaalerto ang ilan sa mga ninuno ng Fortune Gate. Sumasang-ayon ako, iyon ang ranggo ng Emperador na Violent Dragon Godhead tiyak na magkakaroon ng Fortune Gate Ancestor na gustong kunin siya bilang isang disipulo. At ang henyo ng Heavenly Dan Island na si Luo Yunjia, mayroon din siyang Emperor Rank Godhead, ang Treasure Fire Godhead ay nireranggo ng 921. Ito ay talagang hindi inaasahan para sa lahat. Ang pagka-Diyos ni Tan Lin ay nasa 976, ang Illusionary Godhead. Bagamat ang pagka-Diyos ni Tan Lin ay nasa pinakahuli sa ranggo ng Emperador, isa pa rin itong tunay na Emperador na ranggo ng Diyos. Tatlong Emperor Rank Godhead na napakalaking henyo ang lumitaw sa All Islands Great War ng terminong ito. Malapit na ang The Four Mainlands New Disciples Battle. Sa pagkakataong ito, ang Fortune Mainland ang magiging kampyon. Maririnig ang mga usapan at bulungan sa bawat sulok ng Fortune City, kumukulo ang excitement sa kapaligiran. Habang ang kaakit-akit na liwanag ng buwan ay bumabagsak sa lungsod, sina Huang Xiaolong at Yao Qi, na sinamahan ni Lu Zuo at ang iba pa, ay naglalakad sa mga lansangan. Sa pakikinig sa matataas at mababang sumisigaw na boses, wala ni isa sa kanila ang naapektuhan. Ang Violent Dragon Godhead ay nagreranggo ng 862. Noong si Huang Xiaolong ay nasa mababang kaharian pa, ang Devil Son na si Mo Su na kanyang pinatay, pati na rin ang Young Lord ng Ghost Refining Sect Chief, Fortune Gates Fang Chu, alinman sa mga taong ito ay may pagkadyos na maraming beses na niraranggo mas mataas kay Zhou Shu. Para naman kay Luo Yunjia at Tan Lin, hindi sila inilagay ni Huang Xiaolong sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nang marinig ang tungkol sa Four Mainlands New Disciples Battle, napukaw ang kanyang interes, kaya tinanong niya si Lu Zuo, ang labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainland na iyon, tungkol saan ito. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Lu Zuo, ang ating Vientiane World ay may 4 na mainlands, ang Fortune Mainland, Eternal Mainland, Dark Elf Mainland, at Primal Chaos Mainland. Sa tuwing matatapos ang All-Island Great War, ang 4 na nangungunang 10 alagad ng mainland ay magtitipon para magkaroon ng isa pang kompetisyon. Ang mga gantimpala ng nangungunang 10 ay mas maluho kaysa sa All-Islands Great War ng Fortune Mainland. Dati, akala ko ay makakasali ka lang sa pinakamataas na 300, kaya hindi ka makakasali sa Four Mainlands New Disciples Battle, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito. Halata sa mukha ni Lu Zuo ang kahihiyan. Nagtanong si Huang Xiaolong, ang Eternal Mainland, Dark Elf Mainland, at Primal Chaos Mainland ay mayroon ding All Islands Great War. Tumango si Lu Zuo, oo, tulad ng ating Fortune Mainland,
Ang iba pang tatlong mainlands ay namamahala din sa mga isla sa ibaba nila. Bawat daang taon, nag-oorganisa din sila ng All Islands Great War na nagaganap ng sabay-sabay sa atin. Kung gayon kailan magaganap ang labanan ng bagong disipulo? Muling tanong ni Huang Xiaolong. 3 taon pagkatapos ng All Islands Great War, sagot ni Lu Zuo, at idinagdag, sa 10,000 Elephant Mountain. Ang 10,000 bundok ng elepante. Nabalitaan na ni Huang Xiaolong ang 10,000 Elephant Mountain, ang pinakamataas na tuktok at pinakamalaking bundok sa Vientiane World, na kilala bilang ang unang banal na bundok. Ang 10,000 Elephant Mountain ay matatagpuan sa itaas ng Blood Sea sa pagitan ng Fortune Mainland at Eternal Mainland. 3 taon. Inulit ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Napagpasyahan niyang pumunta sa pag-iisa upang magtagumpay pagkatapos ng All Islands Great War ng terminong ito, at ang pagpasok niya sa Ancient God Realm ay nangangailangan ng mas mahabang panahon kaysa sa iba. Siya ay nag-aalala na ang Four Mainlands New Disciples Battle ay magsisimula kaagad pagkatapos ng All Islands Great War, na hindi nagbibigay sa kanya ng oras upang magpatuloy sa kanyang pambihirang tagumpay gaya ng binalak, ngunit ngayon ay mayroon na siyang sapat na oras. Alam mo ba kung ano ang mga gantimpala para sa New Disciples Battle? Tanong ni Huang Xiaolong kay Lu Zuo. Umiling si Lu Zuo, ito, hindi ako malinaw. Ngunit mula sa bibig, tila ang mga gantimpala ay mas maluho kaysa sa All Island Great War ng Fortune Mainland. Pagkatapos ng isang oras o higit pa na pamamasyal sa mga lansangan, bumalik ang kanilang grupo sa inuupahang patio. Nagsimulang ayusin muli ni Huang Xiaolong ang kanyang kalagayan, naghahanda para sa labanan sa entablado bukas. Ang dilim ng gabi ay unti-unting naglaho habang ang lahat ay naghihintay sa liwanag ng umaga ng may matinding pag-asa. Bago pa lumiwanag ang langit, nagigising na ang buong Fortune City, maririnig ang ingay sa kalye. Tumagsa ang mga eksperto mula sa mga direksyon patungo sa plaza. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali, kaya dahan-dahan silang naglakad patungo sa plaza. Sa oras na dumating sila, kahit isang langaw ay hindi makadaan sa karamihan. Gayunpaman, nang dumating si Huang Xiaolong, natural na nagbukas ang mga tao ng isang maliit na landas para madaanan niya. Sa pagkakataong ito, hindi man lang niya ipinakita ang kanyang registration token, ang mga disipulo ng Fortune Gate na nagbabantay sa pasukan ay magiliw na nakangiti kay Huang Xiaolong, na nag-iimbite sa kanya. Mayroon lamang 100 kalahok sa labanan ngayon, na ginagawang mas malaki ang napakalaking parisukat. Halos agad na nakita ni Huang Xiaolong si Joshu. Nakatayo sa paligid niya ang 11 iba pang kalahok ng Dragon Origin Sect, na karapat-dapat sa kanilang reputasyon bilang numero 1 sekta sa ilalim ng Fortune Gate. Bilangin si Joshu, ang Dragon Origin Sect ay mayroong 12 disipulo na nakapasok sa nangungunang 100. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Huang Xiaolong, sina Tan Lin, Yang Laimang, at 9 na iba pang kalahok ng Twin Cities Sect ay pumasok sa battle stage area. Nang makita si Huang Xiaolong, lumapit sa kanya si Tan Lin kasama si Yang Laimang at ang iba pa. Nakatayo sa harap niya, umiling si Tan Lin, isang mapang asar na pagngisi sa kanyang mukha. Huang Xiaolong, akala ko noon ay mayroon kang isang Emperor rank Godhead, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay isang high-grade King rank Godhead lamang? Kawawa kawawa. Umisi si Yang Laimang, Huang Xiaolong, paano kung mayroon kang True Dragon Physique, bago lumabas si Senior Brother Tan Lin, basura ka pa rin. Tumugon si Huang Xiaolong na may matigas na ekspresyon, mamaya sa entablado, ang basurang ito ay magpapaluhod sa iyo. Natigilan saglit sina Tan Lin at Yang Laimang, pagkatapos ay naisip kung gaano kalakas ang kanilang mga boses, na naging sanhi ng sobrang pangit ng kanilang mga ekspresyon. Nanlamig ang mga mata ni Tan Lin, mabuti, maghihintay ako at tingnan kung paano mo ako pinaluhod sa entablado. Umalis ang grupo, at tumahimik ang battle stage area. Habang naghihintay sila, dumating sa plaza sina Gong Fei, Chen Renfei, Chang Yan, at Li Wen. Sila pa rin ang mga pangunahing hurado para sa ikatlong araw na labanan sa entablado, gayunpaman, alam ni Huang Xiaolong na marami sa mga Grand Elder ng Fortune Gate, at maging ang ilang mga ninuno ay nagtatago sa kawalan upang panoorin ang laban.
Tatlong Emperor rank Godhead disciples ang lumitaw sa All Islands Great War ng terminong ito, sina Zhou Shu, Luo Yunjia, at Tan Lin, sapat na ito para makaakit ng ilang Fortune Gate Old Monsters. Siguro kung nanonood si Lilo, biglang lumitaw sa isip ni Huang Xiaolong ang pag-iisip. Sa ikatlong araw, ang mga kalahok ay hinati sa 10 grupo, katulad ng ikalawang araw na labanan. 10 disipulo sa bawat yugto ng labanan, at ang huling nakatayo ay papasok sa nangungunang 10. Kasunod nito ay ang nangungunang 10 labanan upang matukoy ang posisyon ng bawat disipulo sa ranggo. Huang Xiaolong ang gumuhit ng stage number 6. Sa ika-6 na entablado, 2 sa 9 na disipulo ay kabilang sa Spirit Lake Cult, 3 mula sa Luoshan Island, 1 mula sa Anyang Island, 2 mula sa Dragon Origin Island, at ang huli sa 9 ay siyang Limang ng Twin Cities Sect. Nang makita siyang Limang, sinapo ni Huang Xiaolong ang kanyang mga labi, ang kanyang ekspresyon ay uhaw sa dugo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1183. Masyadong walang awa si Huang Xiaolong. Ang taong humatol sa stage number 6 ni Huang Xiaolong ay isang pangunahing disipulo na nagngangalang Zhang Yang. Nakatayo sa entablado, sinabi niya, Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect at Yang Limang ng Twin Cities Sect sa entablado. Kaagad pagkatapos ng utos ni Zhang Yang, ang mga nanonood na eksperto sa karamihan ay napukaw sa pananibik, lahat ay nakatingin sa ika-6 na yugto. Sa iba pang mga yugto, hindi pa sina Zhou Shu, Luo Yunjia, o Tan Lin ang turn sa labanan, kaya sila rin ay nanunood. Umakyat si Huang Xiaolong sa entablado sa isang paglukso, gayunpaman, si Yang Limang ay nakatayo pa rin sa ibaba ng entablado, tila ayaw gumalaw. Ibinaba ang ulo ni Yang Limang, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Marahil ay hindi niya narinig ang boses ni Zhang Yang. Sa panunood nito, walang pagpipilian si Zhang Yang kundi sumigaw muli, Twin City Sect, Yang Limang, please come to the stage. Biglang uminit ang ulo ni Yang Limang, natauhan. Nang makitang ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang mga tingin, ang pakiramdam na gustong gumapang sa isang butas ay sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, tumalon siya sa entablado. Ako, nagsalita si Yang Limang nang mapunta ang kanyang mga paa sa entablado. Gayunpaman, nang malapit na siyang umamin ng pagkatalo, isang figure ang kumurap. Sa susunod na segundo, si Huang Xiaolong ay nasa itaas ng kanyang ulo, ang kanyang kanang kamao ay umuusad pababa kay Yang Limang. Isang matunog na boom ang yumanig sa hangin. Namumula ang mukha ni Yang Limang. Sa oras na ito, wala siyang luho sa pag-amin ng pagkatalo. Buong lakas ng loob ng kanyang buong katawan ay bumangon habang tinatangka niyang harangin ang pag-atake ni Huang Xiaolong gamit ang dalawang kamao. Tila nagbaliktad ang langit at lupa nang magsalubong ang kanilang mga kamao. Ang mga agos ng hangin ay umagos ng pabaligtad at ang mga dilaw na crepuscular ray ay bumaril sa kalangitan. Iyan ang lihim na pamamaraan ng Twin Cities Sect, Mountain Tumbling Feast. Sinasabi na ang isang suntok ay maaaring baligtarin ang isang primordial na banal na bundok, ang mga panloob na organo ng biktima, mga ugat ng Diyos, maging ang kanilang kaluluwa ay mababaligtad. Ang mga tao ay namangha. May lamig sa mukha ni Huang Xiaolong habang ang kanyang kanang kamao ay pumasok ng walang pag-aalinlangan. Dumagundong. Ang puwersa ng kamao ni Yang Limang ay agad na nagkalat, ang lahat ng dilaw na sinag ng liwanag ay nabasag sa mga fragment, at ang baligtad na daloy ng hangin ay bumalik sa normal. Kasabay nito, ang mga laman sa mga braso ni Yang Limang ay sumabog, na naging sanhi ng isang nakakadugong hiyawan na tumagos sa hangin. Ang katawan ni Yang Limang ay nakabaon sa entablado. Siya ay orihinal na nakatayo, ngunit ngayon ang kanyang mga binti ay halos lahat ng paraan sa lupa, ang kanyang mga tuhod sa entablado. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang Devil Chi ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong ay sumalakay kay Yang Limang, kaya napasigaw siya hanggang sa namamaos ang kanyang boses dahil sa matinding sakit. Nagsikip ang mga mukha ng lahat habang nanunood, isang malamig na lamig ang kumalat sa kanilang mga paa. Muli, isang strike lang.
Maging si Yang Laimeng na nasa ika-11 ranggo sa preliminary round ay hindi kalaban ni Huang Xiaolong. Gaano kalakas ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong? Ang eksenang ito ay nagulat sa Fortune Gate Grand Elders at matatandang halimaw na nanunood. Sa isang nakatagong espasyo sa isang lugar sa itaas ng entablado ng labanan ay nakatayo ang 5 figure na nababalutan ng maliwanag na tumatakip sa kanilang mga mukha at katawan. Ang 5 ito ay ilan sa mga ninuno ng Fortune Gate. Isang matandang lalaki na may matibay na figure na nababalot ng nagninangas na liwanag ay nagpuri, napakalakas ng True Dragon Physique, nang ahas akong sabihin na kahit isang Third Order Ancient God Realm Cultivator ay hindi kasing lakas ng batang ito. Ang matandang ito ay ang Myriad Flames Ancestor, isa sa mga master ni Lily. Totoo sayang naman na mataas lang ang Grade King rank Godhead niya. Ang matandang babae sa tabi niya, na nababalot ng malamig na asher na liwanag ay umiling, hindi namin maaaring labagin ang mga patakaran ng Fortune Gate. Ito ang isa pang guro ni Lily, ang Black Eyes Ancestor. Ayon sa mga panuntunan ng Fortune Gate, tanging ang mga alagad ng Emperor rank Godhead ang pinayagang makapasok at mag-cultivate sa Fortune Divine Kingdom. Sa makatuwid, maraming ancestors ang hindi tumanggap ng mga disipulo na walang Emperor rank Godhead. Sa entablado sa oras na ito, muling sumalakay si Huang Xiaolong, tinamaan ng kanyang kamao si Yang Laimeng. Sa unang pag-atake, ginamit ni Huang Xiaolong ang 60% ng kanyang True Divine Dragon Physique, ngunit ngayon ay 70% na. Tumagundong. Ibinaon ng kamao ni Huang Xiaolong si Yang Laimeng ng mas malalim sa ilalim ng entablado, naiwan lamang ang kanyang leeg at ulo. Tumalsik ang dugo mula sa iba't ibang lugar sa kanyang katawan. Yang Laimeng ay sumisigaw, pumagulgol, pumungal habang siya ay nagpupumiglas, ang kanyang mukha ay binaluktot ng magkahalong emosyon at sakit. Ang kanyang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa plaza, na nagpasigla sa lahat ng nerbiyos ng mga disipulo ng Twin Cities Sect, ang kanilang mga mukha ay walang dugo. Sa puntong ito, naunawaan na nila ang ibig sabihin ng mga salita ni Huang Xiaolong kanina. Ang mga sigaw ni Yang Laimeng ay nagpapataas ng goosebumps sa leeg ng mga manunood. Stop! Yang Laimeng admits defeat. Halos kasabay nito, ang mga eksperto sa Twin Cities Sect ay sumigaw sa galit. Masyadong mabilis ang mga aksyon ni Huang Xiaolong, kaya't ang mga eksperto sa Twin Cities Sect ay huli na para umamin ng pagkatalo sa ngalan ni Yang Laimeng. Bukod dito, walang sinuman ang umaasa na si Yang Laimeng, isang peak late First Order Ancient God Realm, ay nirerango sa ika-11 sa preliminary round na napakarupok bago si Huang Xiaolong. 2 strike. 2 welga lang, inabuso si Yang Laimeng sa ganoong estado. Malamig na tumikim si Huang Xiaolong habang pinapanood ang mga eksperto sa Twin Cities Sect na sabik na sumisigaw sa pagkatalo. Noon lang siya tumigil, tutal, dapat sumunod siya sa rules ng laban sa entablado, di ba? Nang makitang natapos na ang labanan, si Tan Lin at iba pang mga disipulo ng Twin Cities Sect ay sumugod sa tabi ni Yang Laimeng, binuhat siya pababa ng entablado. Sa pagtingin sa kanyang katawan na puno ng dugo at mga sugat, naramdaman ni Tan Lin at ng lahat ang pagpintig ng kanilang mga puso. Walang awa. Masyadong walang awa si Huang Xiaolong. May pag-asa bang gumaling si Yang Laimeng? Namumula ang mga mata ng Grand Elders ng Twin Cities Sect habang pinapanood si Huang Xiaolong at umiikot sa mga mata ni Zhou Shentong ang layuning pumatay. Bumaba ng stage si Huang Xiaolong na parang walang nangyari. Ang mga nambubuli sa iba ay dapat maghanda na mabuli bilang kapalit. Hanggang ngayon, hindi maalis sa isipan ng lahat ang nakakagimbal na eksenang iyon. Nakawalan, kumunot ang noo ni Black Eyes Ancestor, makas ng kawalang kasiyahan sa kanyang boses, masyadong walang awa ang batang ito. Ang Myriad Flames Ancestor ay tumawa sa halip, gusto ko ang estilo ng batang ito. Sa isang kaaway, dapat ay walang awa ka sa pag-atake. Tama, kung hindi ka malupit, mas magiging malupit pa ang kalaban mo kaysa sa iyo. It is a given that you must more ruthless than your enemy. Tumawa ng mahina si Ancestor Skysword bilang pagsang-ayon. Sa stage battle area, sa pangunahing entablado kung saan nakaupo ang 4 na namumunong elder, tahimik na tiningnan ni Gong Fei si Huang Xiaolong na may masalimuot na emosyon.
Sumulyap si Huang Xiaolong kay Gong Fei, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Nagpatuloy ang mga labanan. Ang mga sumusunod na laban ay mas simple. Sa stage number 6, sa sandaling makita ng isang kalaban si Huang Xiaolong, sila ay sumigaw, umaamin ng pagkatalo, natatakot na sila ang susunod na Yang Laimang. Katulad nito, si Huang Xiaolong ang naging panghuling nagwagi sa ika-6 na yugto na nakapasok sa nangungunang 10. Higit pa rito, siya ang pinakamabilis na nakapasok sa nangungunang 10, habang ang iba pang 9 na yugto ay nakikipaglaban pa rin. Nakatayo sa entablado, pinanood ni Huang Xiaolong ang mga laban sa unang yugto kung saan nakikipaglaban si Zhou Shu sa isang disipulo mula sa Zhejiang Island. Parang naramdaman ang tingin ni Huang Xiaolong, tumingin si Zhou Shu. Isang panunuya ang bumangon sa kanyang mukha. Sa isang suntok, ang kanyang kamao ay tumago sa dibdib ng disipulo ng Zhejiang Island. Inalis ni Zhou Shu ang kanyang dagwang kamao sa dibdib ng disipulo at tumayo sa isang mapagkunwari na paraan, malinaw na pinukaw si Huang Xiaolong. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga nanalo sa iba pang mga yugto, at sa wakas ay lumabas ang listahan ng nangungunang 10 ranggo. Sa pangunahing entablado, tumayo si Gong Fei, inanunsyo ang nangungunang 10 mga disipulo sa ranggo, Dragon Origin Sect Zhou Shu, Heavenly Dan Sect Luo Yunjia, Twin Cities Sect Tanlin, Luoshan Cult Tao Ming, Dragon Origin Sect Chen Kai, Zhejiang Sect Sun Qiyang, Hengwo Cult Xingguo, at Barbarian God Sect Wang Xiaolong. Hindi alam kung ito ay sinadya o kung hindi, inilagay ni Gong Fei si Huang Xiaolong sa huli. Susunod, ang nangungunang 10 disipulo mangyaring bumunot ng palabunutan upang matukoy ang iyong kalaban. Malakas na nagsalita si Gong Fei. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1184. Labanan Tanlin. Huang Xiaolong, Zhou Shu, Luo Yunjia, Tanlin, at ang iba pa ay humakbang upang gumuhit ng isang token bawat isa. Pagkatapos gumuhit ng isang token, binaliktad ito ni Huang Xiaolong at nakita ang isang numerong 2 na nakasulat dito. Ganoon din ang ginawa ng iba. Ang token ni Zhou Shu ang numero 1, at ang isa pang tao na gumuhit ng number 2 token ay si Tanlin ng Twin Cities Sect. Tanlin. Naningkit sandali ang mga mata ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang unang labanan para sa nangungunang 10 posisyon ay laban kay Tanlin na may Emperor rank Godhead. Tanlin, isang peak early second order ancient god realm, nagtataglay ng kakaibang pangangatawan at illusionary godhead. Pumisi si Huang Xiaolong. Inaasahan ni Huang Xiaolong ang mga laban para sa nangungunang 10 ranggo. Si Tanlin ay pinagmamasdan si Huang Xiaolong ng buong bangis, kahit na tumatawa habang iginuhit niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang sariling leeg. Matapos ang lahat ng 10 disipulo ay bumunot ng kanilang kapalaran, idineklara ni Gong Fei ang unang laban, Zhou Shu ng Dragon Origin Sect, Tao Ming ng Luoshan Cult, mangyaring umakyat sa entablado. Ang alagad na gumuhit ng numero 1 token ay si Tao Ming ng Kulto ng Luoshan. Sina Zhou Shu at Tao Ming ay parehong tumalon sa entablado, lumapag sa gitna. Sa puntong ito, kumpara sa kalmado ni Zhou Shu, hindi maganda ang hitsura ni Tao Ming. Alam ng lahat na ang lakas ni Zhou Shu ay nasa sukdulan sa unang bahagi ng Second Order Ancient God Realm at mayroon siyang 1000 Dragon Physique, hindi pa banggitin ang kanyang Violent Dragon Godhead. Ang pakikipaglaban kay Zhou Shu ay tiyak na haantong sa isang pagkatalo. Bagamat si Tao Ming ay nasa ika-5 ranggo sa preliminary round, siya ay lubhang kulang kumpara kay Zhou Shu. Senior brother Zhou Shu, mangyaring maging mahinahon. Sabi ni Tao Ming, itinaas ang kanyang mga kamay kay Zhou Shu. Mahinahong sinabi ni Zhou Shu, sa pagtingin sa ugnayan ng ating mga sekta, papayagan muna kitang 3 galaw. Sa mga nangungunang 10 isla, mayroong parehong mga tunggalian at alyansa, ang Dragon Origin Sect at Luoshan Cult ay halos magkasundo. Payagan kang 3 galaw. Medyo hindi komportable si Tao Ming nang bigyan siya ni Zhou Shu ng 3-move handicap. Pakiusap.
Sabi ni Tao Ming at ang kanyang figure ay nasa himpapawid na, nag-iwan ng mga malabong imahe sa kanyang likuran ngunit ang bawat isa ay tila totoo. Ito ang tunay na katawan. Sa kultong Luoshan, ang kanilang ninuno lamang ang nagtagumpay sa paglilinang ng pamamaraang ito, hindi ko inaasahan na nagtagumpay din itong Tao Ming. Ang True Body ang pinakamataas na antas ng pamamaraan ng paggalaw ng kulto ng Luoshan. Pagkatapos isagawa ito, ang lugar ay mapupuno ng mga larawan ng user, at tulad ng pangalan nito, ang bawat larawan ay isang tunay na katawan. Gayunpaman, ang paglinang ng mga diskarte sa paggalaw na ito ay nangangailangan ng mataas na pag-unawa sa batas sa kalawakan. Hindi lang iyon, nangangailangan din ito ng kakaibang godhead na makakapagdulot ng light element god force. Maliwanag na espada kanan. May sumigaw. Habang nagtataka ang mga tao, dumating si Tao Ming sa harap ni Joshua sa isang iglap. Sa ilang mga punto, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, sobrang manipis at halos transparent na para bang ito ay naging isa na may espasyo. Ang espada sa kamay ni Tao Ming ay lumalas na parang araw na ang maliwanag na ningning ay kumalat sa 10,000 zang, masakit sa mata. Ang Bright Sword Cannon ay orihinal na hindi ang Luoshan Cult's technique, ngunit ang pinakamataas na sword technique na kabilang sa isang makapangyarihang sinaunang sect na pinangalan ng Bright Sword Sect. Tila, sa pamamagitan ng isa sa mga hindi inaasahang pagkikita ni Tao Ming, nakuha niya itong Bright Sword Cannon technique. Ang liwanag ng espada ni Tao Ming ay umabot sa dibdib ni Joshua sa isang kisap mata, pagkatapos ay tinusok siya. Gayunpaman, sa sandaling ang dulo ng sword light ay malapit nang tumusok sa dibdib ni Joshua, natigilan si Tao Ming dahil iyon ay ang after image lang ni Joshua. Kailan siya nag-iwan ng after image? Hindi niya napansin. Hindi lamang siya, maging sina Luo Yunjia, Tanlin, at iba pa ay nakapikit ang kanilang mga mata. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong na nakatingin kay Joshua. Gumamit ang Joshua na ito ng diskarte sa paggalaw na katulad ng greater space teleportation ng Ancestor God Realm, at nag-teleport sa isa pang punto sa entablado. Kaya lang, masyadong mabilis ang kanyang pagkilos at hindi ito napansin ng iba. Ilang sandali lang, nabawi ni Tao Ming ang kanyang sentido at natukoy ang posisyon ni Joshua, kaya tumalsik ang kanyang espada, muling umatake. Sa pagkakataong ito, ang espada ni Tao Ming ay sumambulat sa napakaliwanag na liwanag, ang kanyang puwersa ng Diyos ay namumuo sa nakakatakot na sword chi na sumabog tulad ng malakas na ulan mula sa langit, na tumatakip sa entablado. Ito ang Heavenly Rain Sword technique ng Void Sword Gate. Isa pang sinaunang pamamaraan ng espada. Sa kawalan ng laman sa itaas, tumango ang Sky Sword Ancestor na may pagpapahalaga. Ang Tao Ming na ito ay isang magandang talento para sa pagsasanay ng espada, ngunit katulad ng Huang Xiaolong na iyon, sayang lang mayroon siyang mataas na grad ong King rank na Diyos. Kung hindi, mamanahin niya ang aking Sky Sword. Ang isa pang Blood Knife Ancestor ay ngumiti, at idinagdag, hindi ka pa rin nakakahanap ng angkop na talento para magmana ng iyong Sky Sword, ngunit hindi ba ako ay pareho? Hindi ba't pareho ang Lightning Hammer ko? Isang matandang lalaki sa loob ng isang lightning blow na globo ang nagreklamo, naghahanap ako ng napakaraming taon, ngunit wala akong makitang alagad ng kidlat na Emperor rank Godhead. Sa pagkakataong ito sa entablado, si Joshua na nakalubog sa ulan ng mga ilaw ng espada ay biglang naglabas ng madilim na ningning mula sa kanyang katawan. Nang ang sword light ni Tao Ming ay nabuo mula sa light element god force na nahulog sa madilim na glow, ang mga sword lights ay talagang nilamon. Napatulala ang lahat sa eksenang ito. Anong pamamaraan ito? Nagulat din si Huang Xiaolong, ang violent dragon godhead ni Joshua ay may kapangyarihan ding lumamon. Tila ang pagka-Diyos ni Joshua ay maaaring isang uri ng variant na nagsilang ng isang lumalamon na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi katulad ni Huang Xiaolong, hindi niya magawang gawing enerhiya ang nilalamon niyang kapangyarihan na magagamit niya. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang lumalakas na light element god force sa ibaba ng mga paa ni Joshua. Matapos lulun ang light element god force ni Tao Ming, malamang na inilabas niya ito mula sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga paa patungo sa lupa sa ibaba. Siyempre, ito ay sapat na para mabigla ang lahat ng nanunood.
Hindi nagtagal, naubos na ni Tao Ming ang kanyang tatlong galaw. Biglang umatake si Joshu. Isang nakakasilaw na asher na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan nang sumuntok ang kanyang kanang kamao. Ang Dragon Chi ay umungal habang ang isang asher na dragon ay lumipad mula sa kanyang kamao, pinaliguan ng entablado sa asher na liwanag, nagmamadaling patungo kay Tao Ming. Lalong humigpit ang ekspresyon ni Tao Ming at ang kanyang katawan ay umatras sa mabilis na bilis habang itinaas ang kanyang espada pasulong. Isang kurtina ng sword chi ang tumakip sa kanyang pagurong, ngunit ang ipo-ipo ng Asher Dragon Tempest ay madaling nabasag, na bumagsak ng diretso kay Tao Ming. Si Tao Ming ay pinaalis sa entablado. Natalo siya. Ang bawat tao ay nasa isang flabbergasted estado. Ito ba ang tunay na lakas ni Joshu? Ang panglima sa preliminary round, si Tao Ming, ang number genius ng Luotian Island, ay natalo sa isang strike. Si Joshu ay bumaba sa entablado. Nang madaanan niya si Huang Xiaolong, sinabi niya, "Nakita mo ba? Ang una mong laban ay laban kay Tanlin, na ang tunay na lakas ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Sana ay makayanin mo ang 10 galaw mula sa kanya." Si Huang Xiaolong ay hindi nababagabag. Twin City Sect Tanlin, at Barbarian God Sect Huang Xiaolong, mangyaring umakyat sa entablado. Ichi ang boses ni Gong Fei nang ipahayag niya ang ikalawang laban. Ang mga tingin ng lahat ay bumagsak kay Huang Xiaolong at Tanlin sa isang whoosh. Kung ikukumpara sa labanan ni na Joshu at Tao Ming, mas inaabangan nila ang resulta ng laban na ito. Sabay na lumapag sa entablado sina Huang Xiaolong at Tanlin. Sa labas ng plaza, mahigpit na nakakuyom ang maliliit na kamay ni Yao Chi, mas bumibigat ang kanyang paghinga. "Miss Yao Chi, huwag kang mag-alala, mananalo si Xiaolong." Nang mapansin ang kanyang pagkabalisa, time na umalma si Lu Zuo. Gayunpaman, ang katotohanan ay sinabi, kahit na siya ay hindi gaanong nagtitiwala. Manalo kaya si Huang Xiaolong sa pagkakataong ito? Ang kanyang kalaban ay isa sa 3 Emperor rank Godhead henyo, si Tanlin. Bagamat pangalawa si Tanlin sa preliminary, hindi lihim na magkaparehas sina Tanlin at Luo Yunjia, mas mahina lang kay Joshu. Ang maingay na plaza ay biglang tumahimik ng husto. Parehong nakatayo sa entablado sina Huang Xiaolong at Tanlin, wala ni isa sa kanila ang nagmamadaling lumipat muna. Umiling si Tanlin, na nanunuya, "Huang Xiaolong, ang swerte mo talaga, makaharap mo ako sa iyong unang laban. Sa katunayan, base sa iyong lakas, maaari kang makapasok sa top 10, ngunit ngayon ay hindi ka na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sa ilang sandali, magwawakas ka ng 100 beses na mas miserable kaysa kay Junior Brother Yang." Si Huang Xiaolong ay mukhang kalmado gaya ng dati, "Sa tingin ko ay wala kang lakas." Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1185. Halos maasar ang sarili ko kakatawa. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Xiaolong, biglang tumahimik ang plaza. Biglang tumawa ng malakas si Tanlin, "Sabi mo, ako, si Tanlin, isang peak early second order ancient god realm na nagtataglay ng Dawn Radiance unique physique at illusionary godhead, ay hindi maaaring manalo laban sa isang peak na late 10th order heavenly god realm. Kahit na ang isang ancestor god realm master ay mamamatay sa kakatawa sa biro na ito." Sa huli, mas malakas pa ang huling tawa ni Tanlin. Nakisabay sa tawanan ng mga disipulo ng Twin City Sect sa di kalayuan. Sa gitna ng kanilang tawanan, muling nagsalita si Huang Xiaolong, "Bibigyan kita ng 3 galaw." Nanlamig ang mga mata ni Tanlin. Ang mga disipulo ng Twin City Sect ay natigilan, at gayon din ang iba bago sila humagalpak sa tawa. "Oh, nanay ko? Halos maiihi ako ng punk na ito sa kakatawa, sa tingin ba niya siya si Joshu?" Talagang naglakas loob siyang bigyan ng 3 galaw ang senior brother Tanlin. Kahit na si Joshu yun, hindi pa rin siya maglalakas loob na sabihin ang ganitong bagay. Masyadong lumayo ang punk na ito sa pag-bluff dam. Senior Tanlin, abusuhin siya hanggang mamatay. Abusuhin siya hanggang mamatay.
Tuwang-tuwang sigaw ng ilang mga disipulo ng Twin City Sect. Ang mga eksperto sa paligid ng square area ay nanginginig ang kanilang mga ulo sa bluff ni Huang Xiaolong, inisip ng lahat na si Huang Xiaolong ay mayabang at ignorante. Kanina, nang bigyan ni Joshua si Tao Ming ng tatlong galaw na kapansanan, ito ay dahil siya ay may lakas, ngunit itong si Huang Xiaolong ay nagnanakaw ng panlilinlang ni Joshua. Tinusubukan ba niyang akitin ang atensyon ng publiko sa pamamagitan ng isang claptrap? Mayroon ba siyang lakas ni Joshua? Ang Huang Xiaolong na iyon ay tiyak na hindi nagtataglay ng lakas ni Joshua. Maging ang 5 Fortune Gate ancestors na nanunood mula sa kawalan ay bahagyang nakasimangot, iniisip na si Huang Xiaolong ay mayabang. Ang brat na ito ay malamang na hindi makayanan ang 10 welga ni Tanlin, ngunit naglakas loob siyang bigyan muna siya ng 3 galaw. Biglang sumigaw si Black Eyes Ancestor. Ang taong may ganitong ugali ay magkakaroon ng limitadong kinabukasan. Sa halip, tumawa si Lightning Hammer Ancestor. Ang brat na ito ay kasing yabang ko noong kakapasok ko pa lang sa Fortune Gate, kahawig niya ang nakaraan ko. Kay Sword Ancestor chimed in, lahat tayo ay may mga Emperor rank Godheads, isang maliit na pagmamataas ay ipinagkaloob. Ngunit ang brat na ito na may mataas na Grade King rank Godhead ay sobrang laganap, masyadong ignorante. Sa entablado, si Tanlin ay hindi tumatawa. Siya ay nagtitiis ng husto na siya ay mukhang hindi komportable kung sasabihin, hanggang sa sumabog siya sa pagtawa kasama ang iba pang mga disipulo ng Twin Cities Sect. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tanlin ang unang huminto. Isang malamig na malupit na liwanag ang naaninag sa kanyang mga mata, nakikita ang iyong kamangmangan, hindi ako lalabas ng lahat. Ang magkabilang braso ni Tanlin ay nakataas sa kanyang tagiliran habang siya ay umangat sa himpapawid, umaaligid sa itaas ng entablado. Ang mga agos ng puting liwanag ay dumagsa patungo kay Tanlin mula sa paligid na nagkukumpulan sa kanya. Una mula sa paligid ng square, pagkatapos ay mula sa labas ng square, pagkatapos ay ang buong Fortune City area. Ang lahat ng puwersa ng light element na umiral sa Fortune City ay natipon sa paligid niya. Ang mga tao sa plaza ay agad na nakaramdam ng isang uri ng presyon. Isang napakalakas na Dawn Radiance physique. Ang mga kakayahan ng kanyang pangangatawan ay ganap na nagising, tama. Dapat ay mayroon sila upang makapagpakita ng napakalakas na kakayahan sa pagtitipon ng liwanag. Hindi naman dapat, di ba? Maaaring tipunin ng isang ganap na nagising na Dawn Radiance physique ang buong enerhiya ng elemento ng liwanag ng Vientiane World, iyon ang narinig ko. At muli, kahit na ang Dawn Radiance physique ni Tanlin ay hindi pa ganap na nagising, ito ay sapat na para talunin si Huang Xiaolong. Excited na pinag-usapan ng ilang eksperto. Sa di kalayuan, nagniningning ang ecstasy mula sa mga mata ni Ouyang Yunfei habang nagsasalita siya, napakalakas ni Senior Brother Tanlin. Huang Xiaolong, siguradong patay ka na. Tuwang-tuwa sina Ouyang Bin, Ouyang Zhuguang, at ang iba pang grupo ng Ouyang clan. Ang mga light element speckles ay patuloy na nagtipon sa paligid ng katawan ni Tanlin mula sa lahat ng dako na naging dahilan upang maging mas maliwanag at mas maliwanag ang entablado. Tila nawala ng kinang si Huang Xiaolong ngayong lahat ng mata ay nakatutok kay Tanlin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay huminto ang mga matingkad na batik na nagtitipon sa paligid ni Tanlin. Tulad ng isang higanting nagniningning na araw, tumingin siya kay Huang Xiaolong sa ibaba na may bakas ng paghamak. Biglang umatake si Tanlin. Biglang naging surreal ang kanyang katawan bago nawala sa kalawakan. Nawala na talaga siya na parang wala na talaga. Ito ang kapangyarihan ng Illusionary Godhead. Hindi ko akalain na naiintindihan na ni Tanlin ang kapangyarihan ng kanyang Illusionary Godhead. No wonder na siya ang #1 genius ng Twin City Sect. Lahat ay namangha. Si Tanlin na gumamit ng kapangyarihan ng kanyang Illusionary Godhead, ay nakarating kay Huang Xiaolong sa isang kisap mata nang walang anino o ripple o enerhiya. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong sa harap niya, na puno ng brutalidad ang kanyang mga mata, iniisip, maaari kang pumunta sa impyerno, Pump. Ang kanyang dalawang kamao ay tumpak na tumama kay Huang Xiaolong ng boom. Ang entablado ay yumanig na naging sanhi ng patuloy na pagsabog ng hangin.
Ang mga sinag ng nakakasilaw na puwersa ng Diyos ay napalitan ng isang nakakatakot na puwersa ng kamao, na humahampas patungo kay Huang Xiaolong na katulad ng dalawang sinaunang malalaking bundok. Gusto rin niyang talunin si Huang Xiaolong sa isang welga para maintindihan niya na ang sinabi niya tungkol sa tatlong galaw ay isang katawa-tawang biro. Hindi naniniwala si Tanlin na kakayanin ni Huang Xiaolong ang dalawang kamao na ito na nag-condense ng peak early second order ancient God realms light element God force. Ang mga taong nanonood sa labas ng plaza ay labis na umiling nang makita nilang biglang sumulpot si Tanlin nang napakalapit kay Huang Xiaolong. Mga hingal ng kaba ang umalangaw mula sa karamihan. Ilang second order, at maging ang late second order ancient God realm cultivator ay nagulat. Ang pag-atake ni Tanlin ay nagpakita ng kanyang hindi maarok na lakas, kahit na sila ay magderanas ng matinding pinsala kapag nataman. Nang ang mga kamao ni Tanlin ay ilang sandali pa mula sa pag-abot sa kanilang target, biglang itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga braso, inabot at hinawakan ang mga kamao ni Tanlin na katulad ng sinaunang malalaking bundok sa kanyang mga palad. Ang mabagsik na light element God force mula sa nakalipas na mga sandali ay nawala na parang tubig na binuhusan ng apoy, na tuluyang naglaho. Lahat ng nanonood ay natulala. Ang mga eksperto at disipulo ng Twin City Sect ay nakanganga na parang mga tanga habang ang mga kamao ni Tanlin ay nakadikit sa hangin. Kasunod nito, na parang nagtatapon siya ng basura, itinapon siya ni Huang Xiaolong. Ibinaba ni Tanlin ang ulo at yumuko hanggang sa gilid ng stage. Walang maririnig na tunog sa paligid ng plaza. Nakatago sa kawalan sa itaas, wala ni isa sa 5 Fortune Gate ancestors ang nagsalita, bawat isa sa kanila ay may komplikado at kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Biglang nanlaki ang mga mata ni Joshua sa nakita, ang kanyang mga talukap ay kumaibot sa isang segundo. Sa entablado, tumingin si Huang Xiaolong kay Tanlin na kanyang itinapon, sinabing, sabi ko bibigyan kita ng 3 galaw, kaya may 2 ka pang galaw. Pakiusap, ilabas mo man lang ang lakas mong uminom ng gatas. Alisin mo ang lakas mong uminom ng gatas. Gayunpaman, walang tumatawa pagkatapos marinig ito. Walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan kanina. Ngayon lang, isa sa 3 Emperor rank Godhead disciples, si Tanlin, ay itinapon ng isang peak late 10th order heavenly God realm na parang nagtatapon siya ng basura. Pumangon muli si Tanlin. Bagamat siya ay itinapon, na-control ni Huang Xiaolong ang kanyang lakas, kaya hindi nasugatan si Tanlin. Naramdaman ang kakaibang mga titig mula sa bawat sulok na nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala, biglang umungol si Tanlin patungo sa langit. Nang siya ay tumigil, ang kanyang mga mata ay ganap na pumuti, at ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng nakasisilaw na puting liwanag. Mula sa malayo, mailalarawan siya bilang isang bitik na hugis tao na araw. Tuloy-tuloy na tumaas ang aura ni Tanlin, naging maraming beses na mas malakas kaysa kanina. Sa mga mata ng karamihan, mayroong bola ng liwanag sa bawat palad ni Tanlin na mabilis na lumawak habang ang dilaw na liwanag ng lupa ay umaalingaw sa loob. Ito ang Great Earth Divine Arts ng Twin Cities Sect na umabot sa ika-9 na antas, ang Great Earth Soil Light. Ulalas ng isang eksperto. Ang Great Earth Soil Light na umiikot sa mga palad ni Tanlin ay naging sanhi ng paglindol sa paligid, na parang may isang higanting hayop sa ilalim na gustong kumawala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1186. 100% lakas. Ang mga matunog na putok ay nagmula sa lupa habang ang mga butil ng gininto ang liwanag ay tumaas mula sa lupa, na kumukuha sa mga kamay ni Tanlin. Ang mga butil ng liwanag ay naging 2 malalaking bola ng liwanag, na lumalawak ng napakabilis. Ang maliliit na gintong bitik na iyon ay mga sinulid ng enerhiya ng elemento ng lupa mula sa kailaliman ng lupa. Ang enerhiya ng elemento ng lupa ay nakondensed sa limitasyon at ang 2 dilaw na globo ng enerhiya ay nanganganib na sumabog. Ang 2 globo sa mga palad ni Tanlin ay naging 10 metro ang diametro, ilang beses na mas malaki kaysa sa kanya. Ang nakakatakot na enerhiyang nagmumula sa kanila ay nagpamalas ng mga pagtatakang ekspresyon, na naging dahilan upang sila ay umatras.
Isang pagsabog ng liwanag ang bumalot kay Joshua na parang pinoprotektahan siya. Mamatay. Buong lakas na sumigaw si Tanlin, ang malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa hangin. Naapektuhan ng dalawang sphere ng Earth energy, mabilis na umatras si Huang Xiaolong. Ang dalawang light sphere ay tila mabagal habang sila ay gamulong patungo kay Huang Xiaolong, ngunit sa katunayan sila ay kasing bilis ng kidlat na nakarating kay Huang Xiaolong sa isang iglap. Hindi banggitin ang katotohanan na ang entablado ay hindi malaki sa simula, dalawang light spheres ang sumakop na sa halos lahat ng espasyo. Sa mga mata ng lahat, si Huang Xiaolong ay walang lugar na mapagtataguan at maaari lamang itong makilala ng direkta. Ang dalawang Earth Energy Sphere ay gamulong patungo kay Huang Xiaolong, naabot sa kanya sa isang kisap mata. Masyadong mabilis ang dalawang light sphere na bumalot sa loob ni Huang Xiaolong. Sa pagitan ng pinaghalong puti at dilaw na mga ilaw, ang kanyang figure ay nawala sa paningin. Pagkatapos ay lumawak ang dalawang light sphere, tila dalawang malalaking bituin bago nagbanggaan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari na nagdulot ng marahas na enerhiya na walisin sa lahat ng direksyon. Ang harang na inilagay sa ibabaw ng entablado ay pumutok pagkatapos martilyo ng marahas na enerhiyang ito na tila malapit ng mabasag. Marami ang umatras sa malayo, natakot sa marahas na enerhiya. Ang mga nakasisilaw na ilaw mula sa pagsabog ay naging sanhi ng pagkawala ng presensya ng lahat ng iba pang bagay sa entablado. Walang makapagsasabi ng sitwasyon sa entablado, hindi pa banggitin na ang aura ni Huang Xiaolong ay nawala sa panahon ng pagsabog. Xiaolong. Sa labas ng plaza, si Yao Chi ay sumigaw ng desperadong pinapanood ang eksenang ito. Si Lu Zuo at ang iba pa ay mukhang namumutla, patay na siya. Dahil dinurog ng dalawang higanteng globo ng enerhiya sa lupa bago niya tinanguan ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan, kahit isang late second order ancient god realm cultivator ay pipilitin niyang mabuhay. Hindi maramdaman ang aura ni Huang Xiaolong, hindi napigilan ni Tanlin ang tumawa ng malakas, puno ng kasiyahan. Huang Xiaolong, sa pagkakataong ito ay patay ka na sa wakas. Buti na lang patay ka na, buti na lang. 3 galaw na. Pinatay ka sa 2. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa karamihan habang si Joshua, Luo Yunjia, at ang iba pa ay tulala pa rin. Si Huang Xiaolong ay namatay ng ganito. Tinong nagsabing patay na ako? Nang wala sa oras, isang malabong boses ang umalingaw-ngaw sa plaza. Natigilan ang lahat at biglang tumigil ang pagtawa ni Tanlin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tumigas nang bumagsak ang kanyang tingin sa entablado sa ibaba kung saan nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga nakasisilaw na ilaw na nagpapakita ng isang figure. Nang mawala ang lahat ng sinag ng liwanag, nakita ng lahat si Huang Xiaolong na mukhang kalmado at natural habang nakatayo siya sa entablado. Ang tanawing ito ay parang déjà vu, tulad ng kung paano nila nakita si Huang Xiaolong kanina, walang butas o kahit mancha ng dumi sa kanyang damit. Tinapik ni Huang Xiaolong ang kaunting alikabok sa kanyang damit, pagkatapos ay tumingin kay Tanlin, sinabing, may huling galaw ka. One last move. Tanlin's face became fierce, denying madly, imposible. Impossible. Paano naging ganito, paano ka nabuhay? Kawalang laman sa itaas, nagtanong ang Blood Knife Ancestor, may nakita ba sa inyo kung paano nakaiwas ang batang iyon sa pagsabog? Hulaan ni Lightning Hammer, ito ay dapat na isang uri ng likas na kakayahan. Ngayon lang, ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang kakayahan sa space concealment at matagumpay na naiwasan ang anumang pinsala mula sa pagsabog. Kahit tayo ay nagkamali sa paghusga sa batang ito. Napabuntong hininga ang Myriad Flames Ancestor. I wonder kung anong klaseng sikreto meron siya sa kanya. Biglang sinabi ni Sky Sword Ancestor, sabihin, sa tingin ba ninyo ang pagiging Diyos ng bata ay talagang isang mataas na gradong King rank? Myriad Flames Ancestor at ilang iba pang ancestors ay nabigla sa tanong na ito. Nang marinig nila na si Huang Xiaolong ay may mataas na grade King rank Godhead, wala sa kanila ang naghinala ng iba. Ngayon, gayon pa man, pagkatapos marinig ang Sky Sword Ancestor na binanggit ito, ang iba pang 4 na ninuno ay biglang napagtanto na ang kabataang ito ay marahil, ay malamang na walang mataas na gradong King rank na Diyos.
Kay Sword, ibig mong sabihin ang batang ito ay maaaring magkaroon ng Emperor rank Godhead. Matapos sabihin iyon, naramdaman ni Lightning Hammer Ancestor na ang kanyang tono ay maaaring mas mabigat kaysa sa inaasahan. Emperor rank Godhead. Kung itong si Huang Xiaolong ay may Emperor rank Godhead, idinagdag ang kanyang True Dragon Physique kung gayon. Sa pag-iisip nito, nasa sabik si Lightning Hammer Ancestor, nagniningning ang kanyang mga mata. Nag-init ang tingin ni Blood Knife Ancestor habang pinapanood niya si Huang Xiaolong sa entablado. Nang makita ang maiinit na titig ni Lightning Hammer at Blood Knife, hindi napigilan ni Sky Sword na sabihin, hindi mo iisipin na mag-away kayo tungkol sa isang disipulo sa akin, tama. Ngayon lang ako nang huhula kung si Huang Xiaolong ba ay talagang may ranggo na emperador. Hindi masusuri ngayon ang Diyos o hindi. Ano man iyon, kung titignan ang kanyang lakas sa malayo, maaari nga siyang lumaban para sa unang lugar. Unang lugar. Umiling ang Black Eyes Ancestor, not necessarily, that Joshua isn't so simple, there's definitely a big secret on his body. Huang Xiaolong might not be able to win. Sa entablado, isang dilaw na ilaw ang bumungad sa katawan ni Tanlin. Ang kanyang buong pagkatao ay lumaki, bukod pa rito, ang dilaw na liwanag ay bumuo ng parang oso na pananggalang na baluti sa paligid niya. Ang katawan ng Firmament Bear. Ito ay ang katawan ng Twin City sect ng Firmament Bear. Isang banal na sining na hindi matagumpay na nilinang sa loob ng millennia, walang sino mang umasa na ipapakita ito ni Tanlin dito. Ang matagumpay na paglilinang ng katawan ng Firmament Bear ay nagbibigay daan sa isang tao na puwersahang itaas ang kanyang lakas ng Diyos at pisikal na kapangyarihan. Ngayon, ang Tanlin na ito ay tiyak na may kapangyarihan sa labanan ng isang late Second Order Ancient God Realm Cultivator. May nagpuri sa karamihan. Sa oras na ito, si Tanlin ay ganap na natatakpan ng parang oso na baluti, na tila isang sinaunang Firmament Bear mula sa malayo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng dagindong bago biglang tumama ang kanyang mga kamao kay Huang Xiaolong. Prey of the Firmament Bear. Ang magkabilang kamao ay sumuntok, sumasayaw ang apoy at paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga putok sa hangin. Pinapanood si Tanlin na humahanggos patungo sa kanya na parang isang maliit na bundok, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Huang Xiaolong, at nakikita ng lahat ang daloy ng hangin na bumubuo ng isang primordial na banal na dragon sa paligid niya. Dumagundong. Dama po ang mga kamao ni Tanlin, ngunit si Huang Xiaolong ay nakatayo roon, ganap na dinadala ang pag-atake. Nanlilisik ang mga ilaw at nanginginig ang buong stage. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay nanatili sa parehong lugar, ngunit si Tanlin ang paulit-ulit na napaatras mula sa impact. Ang lahat ay tulala na tumingin kay Tanlin, ang baluti ng Firmament Bear sa kanyang dalawang kamao ay basag. Pangatlong galaw. Tumunog ang malayong boses ni Huang Xiaolong. Tatlong galaw na ang lumipas. Pagkatapos, lumipat si Huang Xiaolong. Sa isang pagkurap, dumating siya sa itaas ni Tanlin sa ere. Ang maliwanag na liwanag ay umiikot sa kanyang katawan na naglalabas ng Martingale na dragon na parang isang primordial divine dragon ang nagising sa loob ng kanyang katawan sa sandaling ito. Ang kanang braso ni Huang Xiaolong ay naglabas ng suntok tulad ng kung paano niya sinuntok si Yang Laimang kanina. Gumamit siya ng 70% lakas ng kausapin si Yang Laimang, samantalang ngayon, ginamit ni Huang Xiaolong ang 100% ng pisikal na lakas ng kanyang True Divine Dragon Physique. Itinaas ni Tanlin ang kanyang mga braso, may takot sa kanyang mga mata na sumasalamin kay Huang Xiaolong na ibinaba ang kanyang kamao. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1187. Si Huang Xiaolong ay siguradong pangalawang lugar. Sa pagtingin sa kanang kamao ni Huang Xiaolong na bumagsak, biglang nagpakita si Tanlin ng manic expression. Malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan habang ang kulay gintong dugo ay umaagos mula sa kanyang katawan. Tinaunang Devil Arts, Savage Blood. Nabaliw si Tanlin. Sa pagtingin sa sitwasyon ni Tanlin, bumulalas ang ilang eksperto sa karamihan.
Maging ang mga eksperto ng Twin City sect ay nagpakita ng mga solemna na ekspresyon. Bagamat ang pamamaraang ito ay maaaring pasiglahin ang kapangyarihang nakatago ng malalim sa bloodline ng isang tao sa loob ng maikling panahon, ang mga side effect ay hindi dapat bumahin. Sumimangot ang Twin City sect chief na si Joe Shintong, ngunit sa loob-loob niya ay bamhantong hininga siya. Sa oras na ito, sinuntok ng mga kamao ni Tanlin si Huang Xiaolong. Bang! Umalangaw-ngaw ang mga umuugong sa hangin na katulad ng tuloy-tuloy na pagtama ng kidlat. Napansin ng lahat ang nanginginig na katawan ni Tanlin, pagkatapos ay nagkapira-piraso ang kalawakan na nakatikip sa kanya, mabilis na naglaho, na nagpapakita ng katawan ni Tanlin sa loob. Hindi makayanan ang pag-atake ni Huang Xiaolong, yumuko ang mga binti ni Tanlin, lumuhad sa entablado tulad ng ginawa noon ni Yang Laimang. Dayanig ang buong entablado at nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Bumigay ang mga paa ni Tanlin at nakaluhod na siya ngayon sa stage. Bigla na lang siyang napaungol, may masakit na ekspresyon sa mukha na para bang dumaranas siya ng hindi makataong pagpapahirap. Si Tanlin ay may isang Emperor rank Godhead. Sa paglilinang hanggang ngayon, naabot na niya ang Second Order Ancient God Realm at ang kanyang ugali ay giniling sa isang antas na ang karamihan sa sakit ay hindi man lang siya masimangot. Ngunit ngayon ay umuungol at sumisigaw, maaaring isipin ng isa ang kanyang sakit. Nang si Huang Xiaolong ay muling aatake, ang mga eksperto ng Twin City sect ay mabilis na sumigaw, aminin ni Tanlin ang pagkatalo. Dahil natutunan ng leksyon noon kay Yang Laimang, ang mga eksperto ng Twin City sect ay tiyak na inamin ang pagkatalo ng walang bahid ng pag-aalinlangan, dahil naunawaan ng mga eksperto ng Twin City sect na kung sila ay kumilos ng isang segundong huli, si Tanlin ay magiging kaawa-awa gaya ni Yang Laimang sa kay Huang Xiaolong mga kamay. At muli, ang kasalukuyang sitwasyon ni Tanlin ay sapat na miserable. Nakarinig ng maraming sigaw ng pagkatalo mula sa mga eksperto ng Twin City sect, napahinto lamang si Huang Xiaolong. Sa totoo lang, hindi niya planong abusuhin si Tanlin tulad ng ginawa niya kay Yang Laimang. Pagkatapos ng lahat, si Tanlin ay isang Emperor rank Godhead disciple. Kung siya ay baldado, ang Twin City sect ay maaaring hindi nagmamadaling makipag-ayos sa kanya, ngunit tiyak na hindi hahayaan ng Fortune Gate na madulas ang bagay na ito. Ang isang Emperor rank Godhead disciple ay isang mahal na mahirap makuha sa loob ng 10,000 taon sa Fortune Gate. Kung baldado, maiisip ng isa ang mga kahihinatnan. Bagamat natapos na ang laban ni Huang Xiaolong at Tanlin, lahat ay nahihirapang kumalma. Nang mapanood si Tanlin na dinadala ng iba, naramdaman ng ilang mga disipulo ng Dragon Origin sect at Twin City sect na nadurog ang kanilang puso. Lahat sila ay natutuwa sa loob na hindi nila nakilala si Huang Xiaolong sa entablado ng labanan. Sa di kalayuan, ang grupo ng Uyang Clan ay parang nahulog sila sa isang napakalalim na kailaliman, lalo na si Uyang Yunfei, nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Kanina, umiyak si Yao Qi nang makita niyang sumabog ang dalawang light sphere, iniisip na mamamatay si Huang Xiaolong sa nakakatakot na pagsabog na iyon. Now that she saw he was okay, she was smiling like a rose that bloomed after the rain, showing her allure. Si Lu Zuo, Zhu Wang, at ang iba pa ay nakangiti ng may taos pusong kagalakan. Nanalo. Talagang nanalo siya. Si Lu Zuo ay sumisigaw ng galit na galit sa kanyang puso. Sa loob ng isang gusali, tinapik din ni Lilo ang kanyang dibdib habang nakatingin sa kristal na dingding. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tuwa kahit na siya ay bumulong-bulong, making people worry in vain. Kanina, nang makita niya si Huang Xiaolong na nilamon ng dalawang light sphere, parang hiniwa ng kutsilyo ang puso niya. Ang pakiramdam na iyon ay walang pinagkaiba sa katapusan ng mundo. Sa isang sandali, ang kanyang isip ay kinuha sa pamamagitan ng isang labis na pagnanais na pumatay. Gayunpaman, ang lahat ay nakaraan na ngayon. Sa entablado ng Elder, inihayag ni Gong Fei, ikalawang laban, panalo ang Barbarian God Sect na si Huang Xiaolong. Naipit si Gong Fei upang ayanunsyo si Huang Xiaolong bilang panalo, ngunit wala siyang kapangyarihang gawin ang iba. Ang tunay na punk na ito ay nanalo. Sa loob ng isang mansyon, ang Young Lord ng Fortune Gate ay namangha at napuno ng kawalang paniwala nang marinig niya ang ulat ni Elder Lutai, ano?
Natalo si Tan Lin. Natalo siya sa Huang Xiaolong na iyon. Si Tan Lin, isa sa tatlong Emperor rank disciples, ay talagang natalo kay Huang Xiaolong. Isang napakalaking late 10th Order Heavenly God Realm brat na halos hindi kilala bago ang All Islands Great War. Napangiti si Lu Tai, walang inaasahang matatalo si Tan Lin kay Huang Xiaolong. Higit pa rito, binigyan ni Huang Xiaolong si Tan Lin ng 3-move handicap, at pagkatapos ng tatlong galaw, natalo ni Huang Xiaolong si Tan Lin sa isang galaw. Pumunta rin si Lu Tai para manood ng nangungunang 10 laban. Nang makita ang eksena ni Huang Xiaolong na nagbuta sa entablado, kahit na siya ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Natigilan muli si Zhu Feng. Tatlong galaw na ang ibinigay niya sa kanyang kalaban, ngunit natalo pa rin si Tan Lin sa isang galaw. Kung hindi si Tan Lin ang kalaban ni Huang Xiaolong, hindi rin si Luo Yunjia. Nagpatuloy si Lu Tai, sa All Islands Great War ng terminong ito, si Zhou Shu lang siguro ang makakatalo sa kanya. Si Huang Xiaolong ang talagang pangalawang pwesto. Sa pagsasalita tungkol dito, napuno ng iba't ibang emosyon si Lu Tai. Sa All Island Great War na ginanap mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, maraming termino ang lumipas, ngunit wala pang isang alagad sa ibaba ng sinaunang Diyos Realm sa nangungunang 10. Sa pagkakataong ito, isa na talaga ang lumitaw, pumangalawa. Tinanggo ni Zhu Feng ang kanyang ulo, ang Huang Xiaolong na ito ay lumampas sa mga inaakala ng lahat na nagtataglay ng kahangahangang lakas sa pakikipaglaban. Kung gaano man kalakas ang kanyang True Dragon Physique, walang nag-iisip na ito ay magiging napakalakas ng langit, ngunit kahit na ganoon, hindi siya makakapareha ni Zhou Shu. Natutunan ko ang isang sikreto. Sa extraterritorial Devil Battlefield, madaling napatay ni Zhou Shu ang isang P-Plate Second Order Ancient God Realm Magic Beast. Ang pagkakaroon ni Zhou Shu ng P-Plate Second Order Ancient God Realm Magic Beast ay sapat na kamangha-mangha, ngunit nagawa niya ito ng madali, na siyang patunay ng kanyang lakas. Kung minsan, kahit isang maagang Third Order Ancient God Realm Master ay hindi makakapatay ng P-Plate Second Order Ancient God Realm Magic Beast. Habang ang lahat ay gulat na gulat pa rin, habang pinapanood si Huang Xiaolong na umaalis sa entablado na may masalimuot na pag-iisip sa kanilang mga puso, narinig nila ang walang malasakit na boses ni Huang Xiaolong, ang swerte ni Tan Lin ay napakasamang makilala ako sa kanyang unang laban. Bago ang laban ni Huang Xiaolong at Tan Lin, sinabi ni Zhou Shu na ang swerte ni Huang Xiaolong ay nasa mga tambakan upang labanan si Tan Lin sa kanyang unang laban, kahit na iniisip kong makatiis si Huang Xiaolong ng 10 strike. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, sumimangot si Zhou Shu, pagkatapos ay ngumisi, nanalo ka laban kay Tan Lin, kaya talagang kwalipikado kang maging kalaban ko. Gayunpaman, kwalipikado ka lang, iyon lang. Malalaman mo pagdating ng panahon. Maghihintay ako. Walang pakialam na sagot ni Huang Xiaolong. Ang susunod na laban, si Chen Kai ng Dragon Origin Sect, at Wu Chenner ng New Stone Gate. Sa mga nangungunang 10 disipulo, si Wu Chenner ang tanging babaeng disipulo. Kaya naman, mas interesado ang mga lalaki sa labanang ito. Sa sandaling lumapag si Wu Chenner sa entablado, itinaas niya ang napakaraming tagahanga ng mga lalaking tagahanga. Nang marinig ang malakas na tagay, ngumiti si Wu Chenner sa kanila. Maya-maya, nagsimula na ang laban. Bagamat medyo mataas ang cultivation ni Chen Kai, medyo mahina siya kumpara kay Wu Chenner. Sa huli, pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, nanalo siya at nakapasok sa nangungunang 5. Pagkatapos noon ay dumating ang ika-4 na laban, sinundan ng ika-5. Hindi nagtagal, natukoy ang nangungunang 5 disipulo. Dragon Origin Sect Zhou Shu, New Stone Sect Wu Chenner, Heavenly Dan Sect Luo Yunjia, Anyang Gate Go Yuan Hui, at Barbarian God Sect Huang Xiaolong. Sa tatlong Emperor rank Godhead disciples, si Tan Lin lang ang nabigo na makapasok sa top 5 dahil nakilala niya si Huang Xiaolong sa entablado. Ang mga susunod na laban ay upang matukoy ang nangungunang 3. Inutusan ni Gang Fei si Huang Xiaolong, Zhou Shu, at ang 3 pang gumuhit ng isang token. Ilang sandali pa, lumabas na ang resulta. Huang Xiaolong ay gumuhit ng 1, at Zhou Shu ng 2 na token.
Ang isa pang tao na gumuhit ng token ng On ay si Wu Chenner ng New Stone Sect. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1188. Ganap na isang Cold Element Emperor rank Godhead. Nang makita ni Wu Chenner na iginuhit ni Huang Xiaolong ang kaparehong numero ng token sa kanya, tumindi ang kanyang maselang mukha. Siya ang taong gusto niyang kalabanan kahit kailan. Ang sino mang makakita ng paraan ni Huang Xiaolong sa pakikitungo kina Yang Laimeng at Tan Lin ay mas gugustuhin na iwasan ang pakikipaglaban sa kanya. Hindi inakala ni Wu Chenner na magiging maluwag si Huang Xiaolong dahil lang sa siya ay isang babae. Bago pa man umakyat sa entablado ay basang-basa na ng pawis ang mga palad niya. Barbarian God Sect Huang Xiaolong at New Stone Gate Wu Chenner mangyaring umakyat sa entablado. Naghintay si Elder Gong Fei hanggang sa gumuhit ng token ang 5 disipulo pagkatapos ay tumawag. Tumalon sina Huang Xiaolong at Wu Chenner, ngunit mas mabagal si Huang Xiaolong ng ilang segundo. Nang si Wu Chenner ay dapat makipaglaban kay Chen Kai, maraming mga lalaking disipulo sa ibaba ang nagyaya para sa kanya dahil kumain sila ng lason, ngunit ngayon, wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na ibuka ang kanilang mga bibig. Si Wu Chenner ay ang numerong henyong disipulo ng New Stone Sect, at ang kanyang kagandahan ay naging paborito niya kapwa sa mga disipulo at mas mataas na echelon. Ang dami ng lalaking sumusubok na manligaw sa kanya ay maaaring bumuo ng isang ilog. Kahit na siya ay palaging mapagmataas at mayabang na nakaharap kay Huang Xiaolong, halos hindi niya maramdaman ang anumang pagmamalaki. Senior Brother Huang, pakiusap maliwanagan ako. Pinati ni Wu Chenner si Huang Xiaolong na may maliit na tango. Ang boses niya ay musika sa pandinig, parang huni ng Oriole. Sa kabila ng alam niyang hindi siya kalaban ni Huang Xiaolong, ayaw niyang aminin ang pagkatalo ng direkta sa harap ng napakaraming tao, hindi niya magawa. Tumingin si Huang Xiaolong kay Wu Chenner na sobrang kinakabahan at may mga butil ng pawis sa kanyang ilong at hindi maiwasang maramdaman na ito ay nakakatawa. Sobrang nakakatakot ba siya? Ang dahilan kung bakit niya pinakitunguhan sina Tan Lin at Yang Laimeng ay dahil may mga sama ng loob sa pagitan nila, hindi naman sa lahat ng nakikita niya ay inabuso niya. Sigurado si Huang Xiaolong na hindi siya sadista na mahilig mangabuso sa iba. Tinubukan ni Huang Xiaolong na tumunog bilang magiliw hanggat maaari, pakiusap. Nang makita si Huang Xiaolong na magiliw na ugali, medyo kumalma ang mabilis na puso ni Wu Chenner. Naglabas siya ng plote na ganap na puti ng nyebe. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang imahe ng isang Snow Phoenix. Sa sandaling ilabas ni Wu Chenner ang plote, nagsimulang damaloy ang nyebe pababa sa palibot ng entablado. Ang sinaunang Chaos Spiritual Weapon, Snow Phoenix Flute. Ito ay dating espiritual na sandata ng Snow Phoenix Ancestor, ngunit nawala ito kasama ng Snow Phoenix Ancestor sa loob ng maraming milenyo. Ang plote ay nahulog talaga sa mga kamay ni Wu Chenner. May kasabihan, kapag lumitaw ang Snow Phoenix Flute, nagyelo sa isang panaginip para sa kawalang hanggan. Maraming eksperto sa ibaba ng entablado ang bumulalas, tila naiinggit. Tumaas ang interes ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang Wu Chenner na ito ay magkakaroon ng Chaos Spiritual Weapon, isang sikat na plote na may malaking background. Snow Phoenix Ancestor. Nang dumaan siya sa mga library ng Barbarian God Sect at Golden Dragon Gate, nabasa nga niya ang ilang paglalarawan ng Snow Phoenix Ancestor na ito. Mahigit 10 milenyo na ang nakalipas, ang reputasyon ni Snow Phoenix Ancestor ay umabot sa malayo at malawak sa Vientiane World bilang isa sa mga masters na nanatili sa kanilang sarili sa mataas na pamantayan, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang Snow Phoenix Ancestor ay tunay na may sinaunang Snow Phoenix bilang isang bundok. Gayunpaman, walang gaanong impormasyon mula sa mga paglalarawang binasa ni Huang Xiaolong, marami lang siyang alam. Kanina, nang kalabanan ni Wu Chenner si Chen Kai, hindi pa niya nailabas ang Snow Phoenix Flute, tila may itinatago siyang mga galaw. Tenger, lumabas ka. Matapos kunin ang Snow Phoenix Flute at ipasok ang kanyang God Force dito, isang ganap na puting Snow Phoenix ang lumipad mula sa plota, na naglabas ng isang melodic na sigaw na umalangaw-ngaw sa buong Fortune City.
Bilang isang kaguluhang espiritual na sandata, ang Snow Phoenix Float ay may hiwalay na espasyo sa loob kung saan ang Snow Phoenix na iyon ay nanatiling upang linangin. Ang sinaunang Snow Phoenix ay lumipad sa itaas ng entablado sa likod ni Wu Chenner. Ang mga pakpak nito ay nakabuka na umaabot sa mahigit 30 metro ang haba na nagdulot ng napakatinding lakas ng pagsupil na kumalat. Walang panuntunan na nagbabawal sa mga kalahok na magpatawag ng mga alagang hayop sa digmaan, kaya ang pagpapatawag ni Wu Chenner ay hindi mabibilang na lumalabag sa mga patakaran. Ang mga tao ay namangha, kasama sina Zhou Shu, Luo Yunjia, at iba pa. Pakas pa nga sa mga mata nila ang inggit. Ang mga sinaunang banal na hayop ay napakahirap paamuin. Ang ilang mga Fortune Gate Elders, at maging ang mga Grand Elder, ay hindi kinakailangang magkaroon ng mga kwalifikasyon upang gamitin ang isa bilang isang bundok. Ngunit si Wu Chenner, isang Ancient God Realm Jr., ay mayroon talaga nito. Bukod dito, naabot na ng Snow Phoenix na ito ang Peak Late Second Order Ancient God Realm. Si Huang Xiaolong ay mukhang hindi nababagabag kahit na nakita niya si Wu Chenner na nagpatawag ng Peak Late Second Order Ancient God Realm Snow Phoenix. Hindi niya ito pinansin. Dahan-dahang pinahid ni Huang Xiaolong ang Ghost Buddha ring sa kanyang daliri, kung saan kasalukuyang nililinang ng kanyang sariling Chaos Spiritual Beast, ang Black Baboon. Ang Ghost Buddha Sect Chief, si Gui Fu, ay naglakbay sa buong Ghost World at Buddha World na naghahanap ng mga mahalagang materyales para ma-forge itong Ghost Buddha ring, ang mayamang espiritual na enerhiya sa loob ang dahilan kung bakit pinatanim ni Huang Xiaolong ang Black Baboon doon. Biglang sumigaw si Wu Chenner at lumundag sa hangin, ipinadala ang Snow Phoenix Float sa kanyang kamay na umuusog pababa kay Huang Xiaolong. Sa isang iglap, ang plote ay tila pinupuno ang kalangitan, na nakikipag-ugnay sa mga puting natuklap ng naaanod na nyebe. Kasabay nito, ibinaba ng Snow Phoenix ang mga pakpak nito, sumisid din patungo kay Huang Xiaolong. Ang mga balahibo sa mga pakpak nito ay parang mga hindi nakatabing matalas na espada, na umaabot kay Huang Xiaolong sa isang kisap mata, na ikinakandado ang lahat ng mga daanan ng pagtakas. Sa panunood nito, natagpuan ng mga disipulo ng New Stone Gate ang kanilang lakas ng loob at nagsaya. Senior Sister Wu, talunin si Huang Xiaolong. Pauoyin si Huang Xiaolong. Mula sa pananaw ng individual na lakas, si Wu Chenner ay mas mahina kaysa kay Tan Lin. Gayunpaman, mayroon siyang Snow Phoenix Float at isa ring Peak Late Second Order Ancient God Realm Snow Phoenix. Sa makatuwid, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa kay Tan Lin. Ang ilang mga disipulo ng Twin Cities Sect ay sadyang sumisigaw, abusuhin si Huang Xiaolong. Pilayan siya. Sa saloobin ng mga disipulo ng Twin Cities Sect, si Huang Xiaolong ay malamig na sumimangot, ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Nakikita ng lahat ang napakalamig na malamig na chi na lumalabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Sa ilalim ng napakalamig na itim na chi na iyon, biglang huminto ang lahat ng umaataking snow sword ng Snow Phoenix. Sa isang kisap mata, ang purong puting mundo ng nyebe ay naging itim. Namumula ang mukha ni Wu Chenner sa tanawing ito, ilang beses na umaatres hanggang sa gilid ng entablado. Gayunpaman, ang Snow Phoenix Float sa kanyang kamay ay natatakpan ng isang layer ng itim na yelo. Ang itim na yelo ay lumitaw na nakakatakot, na parang nagmula sa impyerno. Ang nakakatakot at napakalamig na lamig ay tumagos pa sa harang sa paligid ng entablado, na naging sanhi ng pagkalat ng itim na yelo sa lahat ng direksyon. Ang bahagyang mahinang mga alagad na iyon ay mabilis na umatras sa takot. Sa ngayon, si Wu Chenner ay mapatla na parang puting kumot, ang kanyang dahilan ay umaaligid sa isang bangin. Anong klaseng malamig na chi ito, grabe. Naghinala pa siya na ang kanyang kaluluwang nakatago sa loob ng kanyang pagkadyos ay magyayelo kung siya ay umatras ng mas mabagal. I admit talo. I admit talo. Nag-aalalang sumigaw si Wu Chenner na parang natatakot na sasalakayin muli ni Huang Xiaolong. Ang mga tao ay nakatingin kay Huang Xiaolong na may pagkamangha. Si Wu Chenner na may Chaos Spiritual Weapon sa kanyang kamay, pati na rin ang Peak Late Second Order Ancient God Realm Snow Phoenix, ay lubos na umamin ng pagkatalo. Nakatago sa kawalan, nagpakita rin ng pagkagulat ang 5 Fortune Gate Ancestors.
Ito kaya ang Hell's Black Zuan Frigid Chi. Pulong ni Black Eyes Ancestor, mas namangha siya kaysa sa iba. Hindi, hindi, hindi ito Black Swan Frigid Chi, ngunit ang mas nakakatakot na Extreme Frigid Chi. Tinabi ni Myriad Flames Ancestor na may tame time na ekspresyon. Napakalamig na Chi. Napailing ang apat pang ninuno. Ang Extreme Frigid Chi ang karaniwang pangalan para sa pinaka nakakatakot at nakakagulat na malamig na Chi sa universo. Ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay tiyak na hindi lamang mataas na ranggo ng hari. Tinabi ni Sky Sword Ancestor ng may katiyakan. Kanina, nanghuhula lang siya, ngayon sigurado na siya. Pinigilan ng Blood Knife Ancestor ang kanyang pagkagulat, tumawa ng malakas, ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay talagang isang napakalamig na elementong Diyos na angkop para sanayin ang aking Blood Knife. Ang disipulong ito, gusto ko siya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1189. Bakit hindi mo inamin ang pagkatalo? Ang pamamaraan ng Blood Knife ay maaari lamang linangin ng mga nagtataglay ng malamig na elementong Diyos, iyon lamang ang makapaglalabas ng tunay na kapangyarihan nito. Iyon ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang Blood Knife Ancestor sa Cold Element Emperor Rank Godhead ni Huang Xiaolong. Siya ay napakasaya na hindi niya napigilan ang pagtawa. Naramdaman pa niya ang isang salpok na sumugod, yakapin, at halikan si Huang Xiaolong. Ang alagad na hinanap niya ng mataas at mababa sa loob ng halos 20,000 taon, isang taong may malamig na elementong emperador ang nagre-ranggo ng Diyos upang magmana ng kanyang Blood Knife technique. Ngayon, nakahanap na siya ng isa. Nagtatalo ng puso niya sa tuwa. Ang iba pang apat na ninuno ay nagpapalitan lamang ng tingin ngunit walang sinabing tumutol. Pagamat gusto rin ni Sky Sword Ancestor at Lightning Hammer Ancestor na kunin si Huang Xiaolong bilang isang disipulo matapos malaman na mayroon siyang Cold Element na Emperor Rank Godhead, alam nilang lahat na siya ay mas angkop na matutunan ang pamamaraan ng Blood Knife Ancestor. Nalungkot si Lightning Hammer Ancestor, ang kanyang ina, kailan at saan ako makakahanap ng isang alagad na may elemento ng kidlat na emperador ang ranggo ng Diyos. Sina Zhou Shu, Luo Yunjie, at Tanlin ay lahat ay may Emperor Rank Godheads, ngunit ang Violent Dragon Godhead ni Zhou Shu ay sa elemento ng hangin, habang ang kay Luo Yunjie ay ang Pressure. Fire Godhead ng elemento ng apoy. Panghuli, ang Illusionary Godhead ni Tanlin ay kabilang sa Light Element. Sa tatlong Emperor Rank Godhead disciples na ito, wala ni isa sa kanila ang perpektong kandidato para magmana ng kanyang Lightning Hammer technique. Mas kalmado ang Sky Sword Ancestor kung ikukumpara, pagkatapos ng lahat, maaaring magmana sina Zhou Shu at Tanlin ng kanyang Sky Sword technique, bagamat sila ay ang pinakamahusay na mga kahalili. Ang isang espada sa sukdulan nitong bilis ay may hindi maarap na kapangyarihan na humadlang sa mga Diyos at demonyo. Sa aspetong ito, si Zhou Shu na may marahas na Dragon Godhead, at si Tanlin kasama ang kanyang Illusionary Godhead ay mas madaling maunawaan ang larangan ng bilis na iyon kaysa sa iba. Sa oras na ito sa yugto ng labanan sa ibaba, natapos ang labanan ni Huang Xiaolong at Wu Chenner. Ang susunod na laban ay si Zhou Shu laban kay Anyang Gate na si Guo Yuanhui, na nagtapon ng tuwalya sa sandaling siya ay tumuntong sa entablado. Kaya naman, nanalo si Zhou Shu nang walang anumang suspense. Para naman kay Luo Yunjie, dahil sa kawalan ng kalaban sa round na ito, diretso siyang nakapasok sa top 3. Dahil dito, natukoy ang nangungunang tatlong ranggo ng All Islands Great War ng terminong ito, Huang Xiaolong, Zhou Shu, at Luo Yunjie. Muli, pinabunutan ni Gong Fei sina Huang Xiaolong, Zhou Shu, at Luo Yunjie ng mga token upang magpatuloy sa labanan para sa unang pwesto at pangalawang pwesto. Ilang sandali pa, lumabas na ang battle order. Parehong Huang Xiaolong at Luo Yunjie ang gumuhit ng mga token na may on sa mga ito, habang si Zhou Shu ay nakakuha ng pass na direktang pumasok sa ikalawang round. Sa entablado, may mapait na ngiti sa mukha ni Luo Yunjie habang nakatingin siya kay Huang Xiaolong, na nagsasabing, nang talunin mo siyang limang, gusto kitang labanan, gayunpaman, nang matalo mo si Tanlin, wala na akong balak na ito.
Sa makatuwid, sa labanang ito, mas mabuting magtapon ako ng tuwalya ngayon, hindi na kailangang lumaban. Direktang ihagis ang tuwalya. Bago ang puntong ito sa All Islands Great War, hindi kailanman naisip ni Luo Yunjia na siya ay direktang susuko. Ngunit si Huang Xiaolong ay napakalakas na kahit si Tan Lin ay natalo ng kaawa-awa sa isang strike lang. Tiwala si Luo Yunjia na ang kanyang lakas ay halos kapareho ng kay Tan Lin. Siguro, kung ginamit niya ang ilan sa kanyang mga trump card, maaaring mas malakas siya kaysa sa kanya, ngunit kahit na ganoon, naramdaman ni Luo Yunjia na matatalo pa rin siya kay Huang Xiaolong sa huli. Kung pareho ang resulta, ang malinis na pag-amin ng pagkatalo ay ang mas magandang opsyon. Nang makitang inamin ni Luo Yunjia ang pagkatalo, ang mga tunog ng pagkabigo ay nagmula sa buong paligid. Ang kalmadong ekspresyon ni Luo Yunjia ay nagpakita na hindi siya apektado ng kapaligiran. Muli siyang tumingin kay Huang Xiaolong, nanunumpa, gayunpaman, makalipas ang 3 taon sa Four Mainlands New Disciples Battle, tiyak na matatalo kita. Isang malakas na pagnanasa para sa labanan ang lumabas sa kanyang katawan. Umiling si Huang Xiaolong, hindi sumagot. Makalipas ang 3 taon. Makalipas ang 3 taon, mas maliit pa ang tsansa ni Luo Yunjia na maging kalaban niya dahil nakapasok na sana siya sa Ancient God Realm. Umaba si Luo Yunjia mula sa entablado ng may determinadong mga hakbang, walang nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Ngayon, Joshu ng Dragon Origin Sect mangyaring pumunta sa entablado upang labanan ang Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect sa unang lugar. Umalangaw-ngaw ang boses ni Gong Fei sa plaza. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip at si Joshu ay nakatayo na sa entablado. Ibinalik ng lahat ang kanilang mga tingin mula sa katawan ni Luo Yunjia, itinuro sila sa entablado kung saan nakatayo sina Huang Xiaolong at Joshu, na parang natatakot na may makaligtaan sila. Ang labanan sa All Islands Great War ng terminong ito para sa unang pwesto ang magiging pinaka-nakasisilaw. Ito ang labanan na pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ang unang lugar na labanan ay kailangang maging mas makinang at kapanapanabik. Sino ang unang kukuha sa All Islands Great War ng terminong ito? Huang Xiaolong o si Joshu? Ang puso ng lahat ay nanikip sa pag-asa. Tahimik at tahimik ang mga taong nakatayo sa plaza. Maging ang grupo ng Dragon Origin Sect ay nanunood ng may pigil na hininga. Dati, inakala ng lahat na ang unang lugar ay tiyak na pag-aari ni Joshu, ngunit ngayon ay walang nang-ahas na magkaroon ng ganitong kaisipan, kabilang ang mga kasalukuyang miyembro ng Dragon Origin Sect. Ang chief ng Dragon Origin Sect, si Chending, ay may seryosong ekspresyon sa sandaling ito. Ang mga kamay ni Yao Chi ay mahigpit na nakakuyom, ang kanyang mga mata ay sumusunod kay Huang Xiaolong nang hindi kumukurap. Kung ikukumpara sa mga nasa ibaba ng entablado, sina Huang Xiaolong at Joshu ay mukhang hindi nababagabag, na parang hindi sila lalaban sa isang malaking labanan. Si Joshu ang bumasag sa katahimikan, talagang hindi ko inaasahan na maabot mo ang hakbang na ito. Ang isang pick lamang sa huling ika-10 Order Heavenly God Realm ay maaaring umabot sa hakbang na ito, na kunin ang pangalawang lugar ng All Islands Great War. Ang pinagbabatayan na kahulugan, ang unang lugar ay kanya. Second place. Kalmadong sumagot si Huang Xiaolong, sa tingin mo nanalo ka na. Ngumiti si Joshu ng may kumpiyansa, mula nang magsimula ang All Islands Great War hanggang ngayon, lagi kong iniisip na ang unang lugar ay magiging akin. Ang pagbibilang kay Luo Yunjia, Tan Lin, at maging sa iyo, ay hindi banta sa akin. Sinabi ko na sa iyo, ang pagkatalo kay Tan Lin ay nagbibigay lamang sa iyo ng mga kwalifikasyon upang maging kalaban ko. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang aura ni Joshu ay ganap na pinakawalan, nag-surf palabas mula sa kanyang katawan na parang isang malaking tsunami. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa hangin at umuungol ang malalakas na hangin na parang magwawakas na ang mundo. Ang sikat ng araw na nagniningning sa parisukat ay biglang lumabo, nasakop ng isang higanting Asher Cyclone na lumitaw sa paligid ng entablado. Third Order Ancient God Realm. Si Joshu ay umabant na sa Third Order Ancient God Realm. Nakakamangha. Nakakatakot talaga ang Joshu na ito.
Hindi kataka-taka na palagi niyang iniisip na siya ang numero uno sa terminong ito. Naramdaman ng pagiging Diyos ni Joshua na walang hangganan tulad ng dagat, sa wakas ay nagbago ang mga mukha ng mga eksperto sa paligid. Walang sino man ang nakaisip na si Joshua ay nakalusot na sa Third Order Ancient God Realm. Ito ay hindi inaasahan. Hindi maisip ng mga ekspertong ito kung gaano kalakas ang isang Joshua na nagtataglay ng ranggo ng emperador na Violent Dragon Godhead, kakaibang katawan ng Thousand Dragon, at Third Order Ancient God Realm Cultivation. Habang ang mga tao ay buntong hininga at sumisigaw sa pagkamangha, ang aura ni Joshua ay patuloy na tumaas. Nag-e-enjoy siya sa sandaling ito, matagal na niyang itinatago ang kanyang lakas, kailangan niya ng pagkakataong bumitaw sa gusto niya, para magbulalas ng walang pagpipigil. Wang Xiaolong, gulat na gulat ka, hindi ba? Pakiramdam ko ay hindi ito bahagi ng iyong pagtatansya na nakapasok ako sa Third Order Ancient God Realm. Napabalikwas si Joshua, tumawa ng malakas habang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang umaalis sa entablado na umaaligid sa himpapawid. Umikot ang Asher Wine sa kanyang katawan, lumalawak ang laki. Ngunit, ito ay simula lamang. Nagpatuloy ang mahinang pagtawa ni Joshua. Next, mas gugulatin pa kita, lalo kang kikilabutan. Isang nakamamanghang Asher na liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Joshua, na sinundan ng langit na nanginginig na dagendong ng dragon. Nakita ng lahat ang isang higanteng Asher Dragon na lumilipad palabas mula sa katawan ni Joshua. Divine Dragon. Isang sinaunang Divine Dragon. Ito ay hindi isang uri ng pamamaraan o isang ethereal na dragon na pinalapot ng Dragon Chi, ngunit isang tunay, laman at dugong dragon. Ang pagkamangha sa puso ng lahat ay hindi mailarawan, talagang mayroong isang banal na dragon na naninirahan sa loob ng katawan ni Joshua. Si Joshua ay mapagpakumbaba na tumingin kay Wang Xiaolong na para bang siya ay isang namumunong banal na dragon mula sa ikasyam na langit, tama, isang sinaunang banal na dragon. Minsan ay nakatagpo ako ng isang magandang sinasadyang engkwentro at matagumpay na nakipagsanib sa isang sinaunang Asher Dragon. Sa langit at lupang ito, ako ang tunay na buhay. Wang Xiaolong, bakit hindi ka pa umaamin ng pagkatalo? Umalangaw-ngaw ang boses ni Joshua sa itaas ng entablado. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1190. Ako, si Joshua, ako ang number 1. Bakit hindi ka pa umaamin ng pagkatalo mo? Dahil sa tanong ni Joshua, nabaling ang atensyon ng lahat kay Wang Xiaolong. Si Joshua na may Third Order Ancient God Realm Strength, kasama ang kanyang kakaibang pangangatawan at Emperor Rank Violent Dragon Godhead, ay isa ng takot. Ngayon, higit sa lahat, talagang sumanib siya sa isang sinaunang Asher Dragon, wala nang nakakaalam kung paano ilarawan ang lakas ni Joshua. Kwalipikado ba si Wang Xiaolong na maging kalaban ni Joshua? Wang Xiaolong, mabilis na aminin ang pagkatalo kay Senior Brother Joshua. Sa oras na ito, sumigaw ang isang disipulo ng Dragon Origin Sect sa ibaba ng stage. Mabilis na yumuko kay Senior Brother Joshua. Tigaw ng isa pang disipulo ng Dragon Origin Sect. Taw-taw at aminin ang pagkatalo. Tinayang niya ang Divine Killing Arms ni Senior Brother Hu Chi, hindi siya madaling maligtas. Senior Brother Joshua, lumpo si Wang Xiaolong. Tama, Senior Brother Joshua. Sayangin mo itong si Wang Xiaolong, gawin siyang humingi ng kamatayan, gawing mas miserable ang kanyang buhay kaysa mamatay. Ang kasalukuyang mga disipulo ng Dragon Origin Sect ay sumigaw ng mas malakas, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at puot. Sa ibaba ng entablado, si Luo Yunjia ay nakatingin sa entablado na may mapait na ngiti noong una. Akala niya ay maliit lang ang pagitan nila ni Joshua, ngunit ipinakita sa kanya ng katotohanan kung gaano talaga ito kalaki. Sa kawalan sa itaas, ang 5 Fortune Gate Ancestor ay napuno rin ng papuri ng tawagin ni Joshua ang sinaunang Asher Divine Dragon.
Tulad ng inaasahan sa isang henyo na pinapabore ng langit na aktwal na sumanib sa isang sinaunang Asher Divine Dragon, hindi pa banggitin itong si Joshua ay mayroon ng Violent Dragon Godhead pati na rin ang Thousand Dragon Physique. Idinagdag ang wind element na sinaunang Asher Dragon, si Joshua ay talagang napakapangit na henyo. Nagniningning ang mga mata ni Sky Sword Ancestor habang nakatitig siya kay Joshua. Bagaman si Huang Xiaolong ay maaari ding ituring na isang napakapangit na henyo, sa sandaling ito ang kanyang cultivation realm ay masyadong mababa, isa lamang ang peak late 10th Order Heavenly God Realm. Mukhang ang All Islands Great War na ito ay unang dadapo sa mga kamay ni Joshua. Nagkomento ang Myriad Flames Ancestor. Tumango ang ibang mga ninuno, sangayon sa sinabi ng Myriad Flames Ancestor. Pagkatapos ng lahat, ang peak late 10th Order Heavenly God Realm ay wala kahit na sa parehong sukatan ng pagsukat bilang isang 3rd Order Ancient God Realm. Walang mag-iisip na si Huang Xiaolong ay may pagkakataon laban kay Joshua na sumanib sa isang sinaunang Asher Dragon. Kahit na ang Blood Knife Ancestor na gustong pumanig kay Huang Xiaolong ay hindi magawa, walang sino man ang maaaring tumutol sa katotohanan. Sa entablado, tumingin si Huang Xiaolong sa Asher Dragon na tinawag ni Joshua, at tumawa, aminin ang pagkatalo. Joshua, dahil lang sa naka-advance ka sa 3rd Order Ancient God Realm at sumanib sa isang sinaunang Asher Divine Dragon, talagang iniisip mo na ikaw ang numero 1. Hindi ko inaasahan na ikaw ay kasing tulala ni Tanlin. Isang tulala na tulad ni Tanlin. Ang mga salita ni Huang Xiaolong ay agad na nagpatahimik sa plaza. Walang nag-iisip sa oras na ito na si Huang Xiaolong ay magiging kasing mayabang pa rin tulad niya noong simula. Akala ba niya ang pagkatalo kay Tanlin ay katumbas ng pagkatalo kay Joshua? Bulag ba si Huang Xiaolong? Hindi ba niya masasabi na ang cultivation ni Senior Brother Joshua ay umabot sa 3rd Order Ancient God Realm? Hindi ba niya nakita na si Senior Brother Joshua ay sumanib sa isang sinaunang Asher Dragon? Ang mga disipulo ng Dragon Origin Sect ay hindi napigil ang mapangiti, siya ang tulala dito, gaano kalakas ang loob niyang lapastanganan si Senior Brother Joshua. Sa entablado, tumawa si Joshua sa halip na magalit, Huang Xiaolong, hanggat kaya mong makatiis ng 3 hampas mula sa akin, sa halip ay aaminin ko ang pagkatalo. Bago tumunog ang kanyang huling salita, nawala na siya sa isang kislap ng berdeng ilaw na naging sanhi ng paghungol ng hangin sa mga tainga ng lahat. Nawala sa paningin ng lahat ang figure ni Joshua. Nawala kasama niya ang sinaunang Asher Dragon. Sa katunayan, si Joshua ay hindi nawala, ang kanyang bilis ay umabot na sa sukdulan. Mayroon siyang Violent Dragon Godhead, Thousand Dragon na kakaibang pangangatawan, at sumanib sa isang wind element na sinaunang Asher Dragon, ang kanyang bilis ay maihahambing sa ilang huling 3rd Order Ancient God Realm Cultivator. Bukod dito, nagsagawa rin si Joshua ng isang teleportation technique na maihahambing sa Greater Space Teleportation ng Ancestor God Realm Master, na naging dahilan upang ang kanyang bilis ay hindi maisip. Mamatay. Sa susunod na sandali, si Joshua ay ilang metro ang layo mula kay Huang Xiaolong, ang kanyang mga kamay ay nakayuko na parang mga kuko, na humahampas. Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng nakakatakot na mga alon ng Dragon Chi na umikot palabas. Kasabay nito, ang maliit na bundok na kasing laki ng sinaunang Asher Dragon sa likod niya ay kumalat din ang mga kuko nito kay Huang Xiaolong. Bago pa man umabot sa kanya si Joshua at ang sinaunang Asher Dragon, nalok ng nakakatakot na hangin ang lahat ng mga daanan ng pagtakas ni Huang Xiaolong. Siya ay katulad ng isang marupok na sanga na nahuli sa loob ng isang bagyo, maaari itong masira anumang oras. Sa pagtingin sa mga kamay ni Joshua na papalapit sa kanya, kumilos si Huang Xiaolong. Umikot ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na nagpapadala sa pinakamataas na Dark Element God Force na Bamaha. Black Frigid Chi na mas malakas kaysa sa naranasan ni Wu Chenner, pati na rin ang Inky Purple Frigid Chi na bumabalot sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo rin ng mga kuko na nagtanggal ng 2 Azure Demon Claws ng sabay-sabay. Sa isang iglap, maraming umaalulong na mga multo ang lumipad palabas, na para bang ang impyerno ay bumaba sa entablado, dala ang pagkawasak ng 10,000 mundo.
Ang mabangis na mukha ni Joshua at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay lumiit sa isang segundo nang maramdaman ang napakalamig na chi na nagmumula kay Huang Xiaolong. Natigil saglit ang kanyang pag-atake. Dumagundong. Nagkadikit ang mga kuko ng dalawang tao. Ti. Katulad na ingay ang umalangaw mula sa entablado habang umuuga ito ng malakas. Bahagyang lumutang paatras ang katawan ni Huang Xiaolong nang bumagsak ang mga kuko ng sinaunang Asher Dragon. Nabasag ang bahagi ng entablado, katulad ng lantang kahoy na nahati. Si Joshua ay naitaboy ni Huang Xiaolong, na paatras ng ilang beses hanggang sa gilid ng entablado bago nabawi ang kanyang balanse. Laking gulat niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay kung saan ang isang layer ng itim na yelo ay kumakalat sa kanyang mga braso, mabilis na umabot sa kanyang dibdib. Namangha, mabilis na inikat ni Joshua ang kanyang God Force upang kontrahin ang itim na napakalamig na chi. Ang resultang ito ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa karamihan. Ang ikatlong Order Ancient God Realm na si Joshua na sumanib sa isang sinaunang Asher Dragon ay bumangga sa Peak Plate 10th Order Heavenly God Realm, ngunit si Huang Xiaolong ang nakakuha ng mataas na kamay. Ito. Lahat ng nanonood ay natulala. Ang mga disipulo ng Dragon Origin Sect na sumisigaw kay Joshua na sayangin si Huang Xiaolong ay ganap na tahimik na parang may nakahawak sa kanilang mga leeg. Ang limang ninuno ng Fortune Gate ay mukhang bahagyang natulala. Kung ang napakalamig na malamig na chi na ginamit laban kay Huang Xiaolong ay Extreme Frigid Chi, ano itong Inky Purple Frigid Chi? Super Extreme Frigid Chi. Sa entablado, walang pakialam na tumingin si Huang Xiaolong kay Joshua, ngayon, turn ko nang umatake. Pagkatapos, isang aura na mas malakas kaysa kay Joshua ang kumalat sa lahat ng direksyon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng matinding puwersa ng elemento ng hangin. Sunod-sunod na lumitaw ang nakakatakot na umiikot na hangin sa paligid ng katawan ni Huang Xiaolong. Ang puwersa ng elemento ng hangin na mas malakas kaysa sa maaaring likhain ng Violent Dragon Godhead ni Joshua na nakapaligid sa paligid ni Huang Xiaolong. Ang entablado ay tila hindi nakayanan ang lakas ng elemento ng hangin ni Huang Xiaolong na nagsimulang umindayog ng baliw. Tumibok ang puso habang nanonood ang mga tao. Paano ito posible? Itong Wind Element God Force na mas malakas pa kaysa kay Joshua. Tigaw ni Sky Sword Ancestor. Maaaring si Huang Xiaolong ay may isa pang Wind Element Emperor rank Godhead. Ang Blood Knife Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at Black Eyes Ancestor ay tunay na namangha sa sandaling ito. Ang umiikot na hangin sa paligid ng Huang Xiaolong ay lumalakas pa rin, lumalawak ng walang katapusan. Biglang umalangaw-ngaw ang malulutong na ingay sa itaas ng entablado habang may mga bitek sa barrier. Sa pangunahing entablado ng hukom, ang apat na elder ay natarante ng isang segundo bago mabilis na umikot ang kanilang God Force upang palakasin ang hadlang. Si Joshua din ay nasa estado ng pagkabigla sa pag-iisip na si Huang Xiaolong ay may Wind Element Godhead bukod pa sa isang Cold Element Godhead. Bigla na lang, lumitaw ang isang higanting sibat ng dragon sa kamay ni Joshua. Isang mahinang pamitik ng Dragon Spear ang naging sanhi ng pag-crack ng paligid. Chaos Spiritual Weapon, Giant Dragon Spear. It's the Giant Dragon Spear. Ang mga undulating clamor ay nagmula sa ibaba ng entablado. Nagkaroon ng manic gleam sa mga mata ni Joshua habang dinadala niya ang kanyang God Force sa Giant Dragon Spear sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, lumukso siya pasulong gamit ang dulo ng sibat na nakatutok kay Huang Xiaolong, sumisigaw. Hindi ako magpapatalo. Ako, si Joshua, ang numero 1. Huang Xiaolong, mamatay ka para sa akin. S. Ang Giant Dragon Spear ni Joshua ay tumusok sa umiikot na hangin sa paligid ng Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.